Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5901-5920. Kabanata 5901. Tulad ng mga araw na lumipas, si James at ang iba pa ay tumira sa Mount Marty alis ng sekta ng Timaeus. Gamit ang Quasar Lightning, lumikha si James ng isang malalayong pamamaraan ng pag-atake ng kidlat. Ang pamamaraang ito ay inaatake at paralisadong mga katawan at kaluluwa ng mga nabubuhay na nilalang. Pagkatapos, gagamitin niya ang form ng labanan sa Marcy Ice upang ilunsad ang isang pag-atake ng kombinasyon. Umaasa sa pamamaraang ito ng pag-atake, sa ilalim ng institusyon ng Truett, nakipaglaban si James laban sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa unang pagdurusa ng Years-One-Zilm sa ikapitong pagdurusa sa 12 espiritual na bundok at pavilion ng Mount Marty Alis. Wala nang lampas dito. Ang ikapitong pagdurusa ng Years-One-Zilm Rango ay isang balakid. Ang mga nabubuhay na nilalang na nakarating sa ranggo ng paglilinang na ito ay natipon sa isang santuaryo ng sekta ng Timaeus. Maglinang sila hanggang sa makakuha sila ng isang pambihirang tagumpay. Hindi sila maaaring makipag-usap sa labas ng mundo. Kahit na nais ni James na hamanin sila, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng takot sa sekta ng Timaeus. Mula noon, ang mga nabubuhay na nilalang sa ilalim ng ika-6 na pagdurusa ng Years-One-Zilm Rango ay lumuhad sa lupa at humingi ng awa sa pagkakita kay James. Sa kadiliman, si James ay nasa parehong antas ng Truett. Kilala sila bilang mga dominator ng Mount Marty Alis. Sa sandaling ito, bago ang pangunahing bulwagan ng isang espiritual na bundok, ginanap ni Truett ang isang elixir na umaapaw sa ilaw sa harap ni James. Playfully, ipinaliwanag niya ang pinagmulan nito. Ito ay isang first-grade Seal Genesis pill. Matapos itong lunukan ito, maaaring pigilan ng isang tao ang ranggo ng paglilinang ng 10% at maaari lamang gumamit ng 10% ng kapangyarihan ng Genesis. Ninakaw ni Truett ang mahalagang elixir na ito mula sa treasury ng Skynet. Nais niyang gamitin ito upang maisil ang karamihan sa kanyang kapangyarihan ng Genesis pansamantala at labanan laban kay James ng pantay. Gusto niyang labanan at mahal ang martial arts. Nagtataka siya tungkol sa kapangyarihan ng labanan ng gintong katawan ni James. Hindi siya makaramdam ng kasiyahan kung hindi siya lumaban kay James. Pagdinig ng paliwanag ni Truett, pinahihit ni James ang kanyang mga mata. Ano ang ranggo ng paglilinang ng 10% ng iyong kapangyarihan ng Genesis? Ito ay sa paligid ng gitnang grade na Years-One-Zilm Rango ng ikapitong pagdurusa. Nakatutuwang, ngumiti si Truett at sinabi, gayunpaman, hindi nito malampasan ang rurok ng ikapitong pagdurusa ng Years-One-Zilm Rango. Panipi. Nang marinig iyon, tumawa si James. Ikaw ba ay walang tiyaga? Wala akong pagpipilian. Bumantong hininga si Truett. Natalo mo na ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa ika-6 na pagdurusa ng Years-One-Zilm Rango. Upang masubukan ang iyong tunay na kakayahan, maaari ko lamang isakripisyo ang aking sarili. Si Truett ay naisip na masyadong mataas sa kanyang sarili. Maliwanag, siya ang nais magduel. Gayunpaman, siya ay nagsalita ng matuwid. Siyempre, nais din ni James na malaman kung ano ang pinakamataas na ranggo ng paglilinang na maaari niyang labanan laban sa pangkalahatang lakas ng kanyang Golden Body at Marcy Ice combat form. Sa makatuwid, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumayo si James. Kung gayon, labanan natin. Ang sinumang masaktan ay hindi maaaring magreklamo. Siyempre, agad na tumayo si Truett. Nang hindi naghihintay ng tugon ni James, nilamon niya ang first-grade Seal Genesis pill. Pagkatapos, isang nakasisilaw na ilaw ang sumabog sa kanyang katawan. Agad, pinalayo niya ang kanyang sarili palayo kay James. Nang makita na ang labanan ay malapit nang magsimula, sina Stephen, Zavian, at Quattro ay tumalikod sa malayo. Sa kanila,
Kahit na si James ay nasa parehong ranggo ng paglilinang sa kanila, siya ay masiraan ng loob tulad ni Truett. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse. Pinakamainam kung nanatili silang malayo, kung sakaling sila ay naiintindihan. Halika, nagbeckon si Truett kay James. Wala akong Genesis Divine Light at ang lakas ng ikalimang pagdurusa ng Iris-Wandaeong Rango. Ang labanan na ito ay patas. Nang walang sinasabi, kumalas si James sa kanyang kamay. 12 ng mga puro quasar lightnings ang lumitaw. Nakakakita ng concentrated quasar kidlat na papalapit sa kanya, pinatay sila ni Truett at sumigaw, "Hoy, hindi ito patas. Paano mo magagamit ito mula sa simula?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5902. Oh, langit, wala bang awa na naiwan sa mundong ito? Bulalas ni Truett habang ang siksik na kidlat ay biglang bumaba at nakapaloob sa kanya. Sa susunod na sandali, maraming mga nakasisindak na puwersa sa loob ng siksik na kidlat ay nagsimula ng isang mabangis na pag-atake sa kanya. Marahas siyang nanginginig sa loob ng kidlat, tulad ng isang ligaw na mananayaw sa isang nightclub. Sa sandaling ito, halos bawat pulgada ng kanyang balat at mga buto na nakalagay sa matalim na kapangyarihan ng quasar kidlat na dumadaan. Ang kanyang buong kaluluwa ay marahas na nanginginig bilang tugon sa pagtagos ng kidlat. Tulad ng pinamamahalaan niya upang masira ang siksik na kidlat gamit ang Genesis Energy, si James ay sumakit sa isang kamao na natanggal sa ikatlong anyo ng form ng labanan ng Marshals. Isang matalim na hiyawan ang nakatakas kay Truett habang ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, ang inaasahang pagbugbog ay hindi nangyari. Nang maingat niyang binuksan ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang kamao na nakabalot sa quasar kidlat at ang pinakamataas na kapangyarihan ng form ng labanan ng Marcy Ice na layo lamang sa kanyang ilong. Alam niya na kung ang suntok na ito ay nakarating, ang kanyang paglilinang ay ganap na masisira kahit na hindi siya namatay. Kahit na bilang isang powerhouse sa ikalimang pagdurusa ng Iris-Wandaeong Rango, napakahusay ni James na naharap niya ang pagkatalo. Bagaman ang 10 ng kanyang enerhiya ng Genesis ay pinigilan, at hindi niya ginamit ang Genesis banal na ilaw ng kanyang pinagmulan, ang natitirang 1/10 ng kanyang kapangyarihan ay katumbas pa rin ng lakas ng 1/7 pagdurusa ng Iris-Wandaeong. Mas mahalaga, si Truett ay isang henyo ng paglilinang, isang labanan ng bastos, isang pinapabore ng Diyos. Kahit na pansamantalang nasil niya ang 10 ng kanyang kapangyarihan ng Genesis, walang alinlangan na siya ay nasa pinakatanyag sa mga powerhouse ng Iris-Wandaeong Rango. Gayunman, natalo siya kay James, na nagkaroon lamang ng base ng paglilinang ng unang pagdurusa ng Iris-Wandaeong Rango, at nawala siya sa isang kahabag-habag at nakakahiyang paraan. Palagi siyang naging isang pang-aapi sa iba sa buong mga lupain sa buong buhay niya, pinalo ang iba hanggang sa sila ay malungkot. Sa labanan na ito, naranasan niya hindi lamang ang kahihiyan ngunit isang pagkatalo na hindi pa niya natikman. Ito ay pagkabigo, kawalan ng lakas, walang magawa, at kahihiyan. Biglang lumuhad si Truett at lumuhad sa pagkatalo habang nakaharap sa kamao ni James. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang pagmamataas, nakaraang kaluwalhatian, at bawat kaunting karangalan ay nabasag at nawala. Ang gintong batang lalaki mula sa Skynet, ang henyo ng henyo na nasugatan kahit na ang lola ng sekta ng Timaeus, sa wakas ay inamin ang pagkatalo. Agad na binawi ni James ang kanyang kamao nang makita ang aksyon ni Truett. "Ano ang ginagawa mo, G? Truett, sumuko ako." Dahan-daang ibinaba ni Truett ang kanyang ulo. "Tanggapin ang aking pagkatalo ng buong puso." Panipi. Tumangala siya kay James na may mapait na ngiti. "G. Kayden, napahiya ko ang aking sarili. Nawala ko ang lahat, at walang natitira upang mailigtas." "Nonsense." Hinawakan siya ni James. Mabilis na bumangon. "Ito ay friendly sparring lamang." Panipi. Hindi tumayo si Truett at nagpatuloy na tumingin kay James. "Nawala ako. Palagi akong iginagalang ang mga powerhouse. Hinahamon ka, isang buhay na pagkatao lamang sa unang pagdurusa ng Iris-Wandaeong Rango, na may lakas na katumbas ng 1/7 pagdurusa ng Iris-Wandaeong rank. Hindi ko inaasahan na hindi kahit na magkaroon ng kapangyarihan upang makaganti at mawala sa tulad ng isang nakakahiya at nakakahiya na paraan." Panipi. Biglang sinaksak ni Truett ang kanyang kamay,
at maraming mga bola ng enerhiya mula sa Genesis Charizard Treasures Realm na lumulutang sa harap ni James. Ayon sa mga patakaran, nakuha ng tagumpay ang mga pag-aari ng natalo. Tumingin si Truett kay James. Ang mga bola ng enerhiya na ito ay naglalaman ng lahat ng aking kayamanan at pagtitipid, kasama na ang nanalo sa kompetisyon. Kailangan mong tanggapin ang mga ito. Alang-alang sa ating kapatiran, mag-iwan sa akin ng dignidad, at huwag mo akong hayaang mapahiya. Panipi. Sumimangot si James nang makita ang hindi matatag na pag-uugali ni Truett. Hindi ka ba kideng sa paligid ng kaunti, G? Truett. Hindi. Inihayag ni Truett ang isang mapait na ngiti. Sinimulan ko ang hamon, at ito ang panuntunan ng sinaunang mundo ng Genesis. Alam kong pinahahalagahan mo ang aming kapatiran at hindi mo ako mapapahiya dahil lang nawala ako. Gayunpaman, ang panuntunan ay hindi maaaring masira. Kung hindi mo tatanggapin ang lahat ng aking mga pag-aari, ito ang magiging pinakadakilang kahihiyan sa akin, pilitin akong mamatay ng wala. Panipi. Sa pag-uusap na umabot sa puntong ito, ang mga bagay ay magiging labis na sentimental kung patuloy na maantala si James. Gayunpaman, kilala si James sa pagiging mapagpasya sa mga bagay ng buhay at kamatayan. Sa makatuwid, iniwas niya ang kanyang kamay, nakuha ang lahat ng mga bola ng enerhiya ng Charizard Treasure na inilabas ni Truett, pagkatapos ay hinayla si Truett. Maaari ka bang bumangon ngayon? Tumayo si Truett bilang tugon at hinawakan ang kanyang mga kamay kay James. Mr. Caden, hindi ka mapipigilan sa ilalim ng ikapitong pagdurusa ng Years 1 Zale Rango sa iyong kasalukuyang komprehensibong kapangyarihan ng labanan. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5903. Gayunpaman, kailangan mo pa ring maging labis na maingat kapag nahaharap sa isang kalaban ng ikawalong pagdurusa ng Years 1 Zale. Hindi naghihintay para tumugon si James, nawala siya sa lugar na may isang mabilis na kilusan. Tumalikod si James at binuksan ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit pagkatapos ay nag-atubili. Sa sandaling iyon, lumapit sina Xavian, Stephen, at Quattro mula sa walang bisa. Ano ang mali kay G? Truett, Master. Marahil ay hindi siya magkakaroon ng mukha upang manatili sa sekta ng Timaeus. Sir, kamangha-mangha ka. Natalo mo pa si Truett. Umaasa kami sa iyo mula ngayon. Nang marinig ang kanilang mga salita, inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa likuran at tumitig sa walang bisa. Marahil, hindi ko dapat tinanggap ang kanyang hamon. Lumingon, sinuri niya ang Xavian, Stephen, at Quattro, na nakasuot ng kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Ano ang nangyari sa tatlo sa iyo? Bakit ka mukhang mga piraso ng uling? Ang dalawang lalaki at baboy ay sumulyap sa bawat isa at natanto na sila ay ganap na na-charred, na may isang pares lamang ng mga mata na lumiligid sa kanilang mga socket. Maging ang kanilang mga damit ay naging mga basurang basahan, nakahawig ng mga pulubi sa isang estado ng paumanhin. Bilang tugon, walang humpay si Xavian at sinabing, dapat mong tanungin ang iyong sarili. Narito lang kami upang panoorin ang labanan. Paano tayo nagtapos ng ganito? Master, ginamit mo ang iyong buong lakas mula sa simula, at wala kaming oras upang yumigtad, paliwanag ni Stephen na may isang pahiwatig ng karaingan. Agad na lumapit si Quattro kay James, na nagsasabing, Sir, naaawa ka ba sa amin at pinaplano na mabayaran kami para sa pagkabalisa sa pag-iisip sa lahat ng pag-aari na ipinasa lamang ni G? Truett. Itinulak ni James ang ulo ni Quattro nang walang pasensya. Pumunta kalinisin ang inyong sarili. Bilang sekta ng Mount Marty alis sekta ng Timaeus, wala ka bang dignidad? Ang dalawang lalaki at baboy ay nakatitig kay James sa pagkalito, pagkatapos ay sumulyap sa kanyang paraan. Ano ang mali? Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Pinaplano mo ba kaming iwanan kami ng ganito? Hindi, Master. Itinuro ni Stephen sa likuran niya. Saan tayo dapat linisin? Hayaan kang dalhin ka ni Elder Zethior sa numero ng 2 espiritual na bundok. Sa sandaling ito, isang marilag na tinig ang sumigaw mula sa walang bisa. Ang lugar na ito ay nawasak at nangangailangan ng muling pagtatayo. Panipi. Nang marinig ito, ang dalawang lalaki at ang baboy ay sabay-sabay na natigilan. Sinulyapan ni James ang hitsura ng Peakmaster Walt sa walang bisa, pagkatapos ay bumalik upang tumingin sa likuran niya.
Ngayon lamang napagtanto niya na ang pangunahing bulwagan sa espiritual na bundok na ito, kasama ang mga nakapalibot na bulaklak, puno, at kahit na isang malaking bahagi ng rurok ng bundok, ay ganap na nawasak sa panahon ng labanan kasama si Truett. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, nagbuntong hininga si James. Dahil binigyan ni G. Walt ang utos, lahat ay magtungo sa numero ng dalawang espiritual na bundok. Ang Xavian, Stephen, at Quattro ay agad na lumakas sa walang bisa. Ginabayan ng isang matandang lalaki na may mga puting sideburn sa tabi ng rurok na master na si Walt, mabilis silang umalis. Ito ay hindi hanggang sa sandaling ito na ang Peak Master Walt ay tumalon sa tabi ni James. Nang walang pagsasalita ng isang salita, nagbigay siya ng isang gintong gourd kay James. Matapos ang isang sandali ng pagkalito, kinuha ito ni James at sinuri ito. Ano ito? Zephyr luha. Sinulyapan ni Peak Master Walt si James. Kumuha ng isang paghigop, katumbas ito sa pagsipsip ng core ng isang third grade na Year-1 Zale Rango. Ang mga mata ni James ay naiilawan. Binuksan niya ang gourd at ininom ang likido sa gulps. Malayo ka na. Agad na kinuha ng Peak Master Walt ang gourd palayo. Hindi ako ang hanggal na bata na tatatak ng 70% ng aking base sa paglilinang at labanan ka. Pinupunasan ang nalalabi na luha ni Zephyr mula sa sulok ng kanyang bibig, ngumiti si James ng mahina. Sa palagay mo ba ay kumilos ako ng hindi patas? Hindi, napakalakas mo. Sinira mo ang kanyang pagmamataas at sinira ang kanyang kaluluwa. Ang Peak Master Walt ay nagsalita ng salita sa pamamagitan ng salita. Marahil, ito ang pagdurusa na tunay na nararapat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5904. James ay sumulyap sa mga patagilid sa Zephyr Tear Gourd sa kamay ng Perthicus. Maaari mo ba akong bigyan ng ilang mga sips? Tumalikod si Peak Master Walt na may mahigpit na mukha at nakalock ang mga mata kasama si James. Tunay na ikaw ay isang walang puso at walang prinsipyong tao. Nakasalalay sa kung sino ang nakikipag-usap ko. Sabi ni James na may malabong ngiti. Pagdating sa mga kaaway, palagi akong walang puso at walang prinsipyo. Ang iyong base sa paglilinang ay mas mababa kaysa sa kanya, gayunpaman iginagalang kanya, na tinawag kang isang malaking kapatid. Ang Peak Master Walt ay nagpabihis sa kanyang kilay. Nagnanakaw siya ng token ni Igor at may panganib na pagkabilanggo upang matulungan kang makapasok sa sekta ng Timaeus. Gumamit siya ng isang mataas na kamay na diskarte upang masecure ang mga posisyon ng nakatatanda para sa iyo. Hindi ba ito nagbabayad ng kabaitan sa pagkapuot? Panipi. Sa mga salitang ito, ngumiti si James nang hindi nagsabi ng isang salita. Marahil ay hindi pa rin naiintindihan ng Peak Master Walt ang totoong katangian ng ugnayan sa pagitan ng kanyang sarili at Truett. Una nang nakilala ni James si Truett nang bumisita siya sa Skynet headquarters upang magtanong tungkol sa impormasyon ni Thea, at ginamit niya ang isang pang-siyam na grade na Year-1 Dale Rango bilang pagbabayad. Tulad ng para sa Truett na nagdadala sa kanila sa sekta ng Timaeus, ito ay isang transaksyon lamang batay sa interes ni Truett sa magic ng sumpa. Ang tunay na humanga kay James tungkol kay Truett ay noong una silang nakarating sa sekta ng Timaeus at nahaharap sa mga hamon mula sa mga alagad ng Mount Marty Alice. Si Xavian, Stephen, at Quattro ay natalo at nasugatan, ang kanilang buhay na nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Noon ay tumayo si Truett para sa kanila, at minarkahan nito ang simula ng isang tunay na pagkakaibigan. Bagaman kalaunan, napagtagumpayan ni James ang pagdurusa sa pamamagitan ng pagsira sa rango ng Year-1 Zale, na umaakit sa Marshall Path Quasar langit na pagdurusa upang malutas ang krisis, at itinatag ang kanyang prestihiyo bilang isang sekta na nakatatanda sa Mount Marty Alice. Pinahahalagahan ni James ang paninindigan at pakiramdam ng hustisya ni Truett. Nang maglaon, ang kanilang pagkakaibigan ay umabot sa isa pang antas at humantong sa kasalukuyang sitwasyon sa hitsura ng ama ni Truett. Sa madaling salita, si James ay hindi kailanman may utang na Truett kahit ano, at walang bagay tulad ng kawalang kasiyahan. Ang iyong katahimikan ay nangangahulugang sam-asang-ayon ka. Nakatitig si Peak Master Walt kay James. 49, isang walang puso at walang prinsipyong tao ay hindi maaaring makamit ang kadakilaan sa huli, kahit na may mataas na base ng paglilinang. Mr. Walt, huminga ng malalim si James at pagkatapos ay tinanong, tila ikaw ay isang taong pinahahalagahan ang pagkakaibigan.
Nagdilim ang mukha ni Peakmaster Walt. Sinusunurin mo ba ako? Hindi ako maglakas loob, sabi ni James na may mapaghimagsik na hitsura. Walt, sa iyong malalim na paglilinang at pagiging isang nakatatanda, dapat kang magkaroon ng isang malalim na pag-unawa sa landas ng paglilinang. Ang iyong pag-unawa ay dapat na pambihirang kumpara sa mga ordinaryong nabubuhay na nilalang, di ba? Panipi. Sa mga salitang ito, ang Peakmaster Walt ay nag-squint ng kanyang mga mata. Ano ang ibig mong sabihin? Napangiti si James ng misteryoso at lumingon sa Peakmaster Walt. Personal kang namamagitan upang maghanap ng hustisya para sa Truett ngayon. Tila mayroon kang isang malapit na relasyon sa kanya. Isang snort mula sa Peakmaster Walt. Ang taong ito ay umaasa sa kanyang pambihirang talento at nagiging sanhi ng problema sa lahat ng dako. Ang sino mang may koneksyon sa kanya ay mapapahamak na magdusa sa buong buhay. Tumawa si James at tumango. Mukhang kilala mo siya ng mabuti. Narinig mo na ba ang isang kasabihan? Natigilan si Peakmaster Walt. Sabihin mo, ang pagiging masyadong mahigpit ay ginagawang madali ang isang tao, sabi ni James sa pamamagitan ng salita. Si Truett ay ipinanganak sa Skynet, marangal at prestihiyoso, pambihirang may talento, na binigyan ng maraming mapagkukunan ng paglilinang. Ang kanyang landas sa paglilinang ay naging maayos na paglalayag, na ginagawa siyang natitirang talento ng ating henerasyon at isang tumataas na bituin sa mga kapantay. Ano ang mali doon? Malamig na sinabi ni Peakmaster Walt. Maraming inggit sa ganoong buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5905. Ganap. Tumango si James na may ngiti. Ito ay tiyak dahil sa mga katangiang ito na humuhubog sa kanyang mapagmataas na kaluluwa at marangal na espiritu. Ang pagmamataas at pagmamataas ay nagdudulot ng dalawang magkakaibang mga personalidad. Ang una ay walang malasakit at makamundong ngunit na puno ng isang pakiramdam ng hustisya at isang kabayanihan na kalikasan, na puno ng katapangan at katwiran. Ang pangalawa ay mayabang at walang imak, na tinitingnan ang iba hanggang sa lawak ng mga ito, na nagpapakita ng isang kasuklam-suklam na kalikasan ng pag-aapi ng mahina at takot sa malakas. Si Truett ay walang alinlangan ang unang uri, agad na nag-retort si Peakmaster Walt. Walang alinlangan tungkol doon. Eksakto, sinabi ni James at ngumiti sa Peakmaster Walt, kung siya ang pangalawang uri, magtatapon ako ng isang suntok ngayon. Bigon na sinabi ni Peakmaster Walt, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya kung mayroon siyang pangalawang uri ng pagkatao. Iyon ang isyo. Si James ay lumingon ng walang kabuluhan. Natutuwa siya sa labanan, hinahangad ito, at nais na labanan ang mga nabubuhay na nilalang na mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, halos igiit ko na hindi pa siya nahaharap sa pagkatalo at kahit na isang pahiwatig ng suspense sa buong paglalakbay niya. Panipi. Sa puntong ito, tiningnan muli ni James ang Peakmaster Walt. Tumango si Peakmaster Walt pagkatapos huminga ng malalim. Tama ka. Ito talaga ang kanyang mapagmataas na kaluwalhatian. Ito rin ay isang nakamamatay na kahinaan, nag-ambala si James ng Peakmaster na si Walt at nagsalita sa isang malalim na tinig. Walt, maaari mo bang matapat na tanungin ang iyong sarili, wala bang mas malakas kaysa sa kanya sa mga nabubuhay na nilalang ng parehong henerasyon na naharap sa kanya? Ito, nag-atubili ang Peakmaster Walt. Mayroong, sigurado, pagtatapos ni James. Gayunpaman, bakit siya patuloy na nanalo? Dahil ba ito sa kanyang lakas at talento, o ang kanyang katayuan bilang batang master ng Skynet ay may papel na ginagampanan, na nag-aalangan ang iba pang mga nabubuhay na nilalang na talunin siya? Kapag natalo, tulad ko ngayon, nang walang intervention ng powerhouse ng Skynet, haharapin nila ang pagtatanong sa 8 powerhouse ng Years One Dale na katulad mo. Panipi. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang tumaas ang kanyang ulo. Ito, ang Truett ay isang walang talo na alamat sa mga nabubuhay na nilalang ng kanyang henerasyon. Panipi. Huminga ng malalim si James. Gayunpaman, hindi ito nilikha ng kanyang sariling lakas. Ito ay isang ilusyon na sadyang nilikha ng mga powerhouse sa mataas na posisyon. Hindi mahalaga kung ano ang iyong mga motibo, para sa kanya na maayos na kontrolin ang Skynet at makaipon ng prestihiyo, o gumawa ng isang pabor para kay Yegor, lahat kayo ay nag-aalangan ng isang henyo na maaaring maging isang malalakas na powerhouse sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Isang araw,
Ang walang talo na alamat na nilikha mo para sa kanya ay malantad. Ngayon ay maaaring ako, ngunit bukas ay maaaring maging isang mas malakas na kapantay, o kahit na isang powerhouse na may masamang kapangyarihan. Sa oras na iyon, ang alamat na iyong ginawa para sa kanyang henerasyon ay hindi lamang matatalo, ngunit papatayin ito at mapapatay. Sa mga salitang ito, ang Pickmaster Walt ay nanginginig. Ang mga salita ni James ay hindi lamang ginulo sa kanyang ngunit sinaktan din ang isang chord na malalim sa loob ng kanyang kaluluwa. Makalipas ang ilang sandali, itinaas niya ng bigla ang kanyang ulo at tinanong, "Kaya, ginawa mo ito sa layunin?" Nagtakda ka ng isang bitag upang maakit si Truett sa pagpapahayag ng sarili ng kanyang base ng paglilinang at kapangyarihan ng Genesis, nakikibahagi sa isang labanan sa kanya, at pagkatapos ay tinalo siya ng bukas. Oo, at hindi, mahinahon na inamin ni James. Siyempre, nais kong subukan ang aking sariling lakas, ngunit ang Truett ay ang mas mahalagang kadahilanan. Siya ang aking kapatid ngayon, at balak kong masira ang walang kapares na alamat na ipinataw mo sa kanya. Nais kong ibunyag ang tunay na kanya, nang walang pasanin o magkaila. Tanging sa pamamagitan lamang ng tunay na pag-iwas sa kanyang sarili mula sa FAM-aid ay maiintindihan niya ang kalupitan at dugo ng kaharian ng paglilinang. Kaya, dapat kong masira ang lahat ng kanyang kasalukuyang pagmamataas at karangalan at akayin siya sa bingit ng kamatayan para sa isang muling pagsilang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5906. Pickmaster na si Walt ay tumagilid sa kanyang ulo at huminga ng malalim nang marinig ang mga nakagagalit na salita ni James. Hindi ka ba natatakot na ganap na masira siya, iniwan siyang walang magawa at masiraan ng loob? Kung ganoon ang kaso, nagkamali ako sa kanya, sagot ni James. Sumulyap siya sa Pickmaster Walt. Sa oras na iyon, maaari mo akong arestuhin sa Skynet upang mag-claim ng kredito mula kay Yegor. Sa mga salitang ito, ang Pickmaster Walt ay nagalit at isinugod kay James. 49, sa palagay mo ba ako ay maaaring mang-insulto sa mga ganitong salita? Seryoso mo bang iniisip na hindi ako maglakas loob na papatayin ka? Nakaharap sa kanyang galit na tingin, ngumiti si James nang walang pasubali. Walt, sa wakas ay naiintindihan ko kung bakit ikaw at ang iba pang 6 na rurok na masters, sa kabila ng pagkakaroon ng parehong base ng paglilinang, tingnan ang Mount Marty Alice sa ilalim ng 7 taluktok. Ikaw, sabi ni Perthes, wala kang kahihinatnan, o ang kanilang kalupitan. Sa harap ng kapangyarihan at interes, mayroon ka pa ring budi at ilalim na linya, sinabi ni James sa pamamagitan ng salita. Matapos marinig ang mga salita ni James, huminga ng malamig si Perthes. Ang batang ito ay mabigat. Bagaman ang kanyang base sa paglilinang ay nasa unang pagdurusa ng Eurus 1 Zeum rango, ang kanyang katalinuhan at diskarte ay sapat na upang makipagkompetensya sa mga powerhouse sa itaas ng Eurus 1 Zeum rango ng 8 kapigatian. Lalo na ang kanyang pananaw sa mga puso ng mga nabubuhay na nilalang at kawastuhan sa pagtatasa sa kanila ay walang kapares. Makalipas ang ilang sandali, biglang lumingon si Perthes at umupo sa mga lugar ng pagkasira. Kinuha niya ang kanyang gourd na naglalaman ng luha ni Zephyr at ibinuhos ang ilang mga sip sa kanyang bibig. Pagkatapos, sinabi niya, "Malika. Ang Mount Marty Alice ay wala na sa ilalim ng 7 taluktok. Ito ay nakataas sa isang mas mataas na sekta, na may karagdagang 3 bituin." Napangiti si James ng mahina. Umupo siya sa tabi ng Perthes. Casual na kinuha ang Zephyr na luha ng gourd, at tumagilid ang kanyang ulo para sa isang malaking paghigop. Masyado kang masungit, nakatitig si Perthes kay James ng hindi maganda. Ang pagnanakaw ng aking mga bagay ay walang paggalang na awtoridad at paglabag sa mga patakaran ng sekta ng Timaeus. Hindi na ginagamit ng mga patakaran, kinutya ni James. Hindi ba tayo naging bahagi ng parehong sekta at nagtutulungan? Bukod dito, ang nakamit ng Mount Marty Alice ang 3 bituin na ito, na nag-upgrade mula sa ilalim ng 7 taluktok sa isang mas mataas na sekta, marahil ay may kinalaman sa aking mga pagsisikap, di ba? Matapos siyang magsalita, hinawakan ni James si Perthes at ngumiti ng mahina, na nagsasabing, "Hindi ako humihingi ng mga gantimpala. Ano ang mali sa pagkakaroon ng ilang mga sips ng Zephyr luha?" Si Perthes ay natanggap sa mga aksyon ni James at kalaunan ay tumawa sa pagtawa. "Nakita ko ang mga walang kahihiyan na tao,
ngunit hindi kailanman isang taong walang kahihiyan tulad mo. Sa pamamagitan ng pagsasabi nito, gayunpaman, tacitly tinanggap niya ang gawa ni James na pagnanakaw ang luha ni Zephyr. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ni James, G. Walt, gaano karaming mga bituin ang kailangan ng Mount Marshall na maging unang sekta sa sekta ng Timaeus? Nang marinig ito, tiningnan ni Perthecus si James na parang halimaw siya. Nagkibit-balikat si James. Ito ba ay lihim na hindi natin pag-uusapan? Kinuha ni Perthecus ang Zephyr na luha ng gourd mula kay James at ibinuhos ang isang malaking gulp sa kanyang bibig. Pagkatapos, tiningnan niya ang walang bisa ng may masigasig na titig. Ang pagkakaroon ng ambisyon ay isang magandang bagay, ngunit ang ilang mga bagay ay hindi hinahangad. Paano mo ito makamit kung hindi mo rin maglakas loob na isipin ito? Huminga ng malalim si James at sinundan ang layon ni Perthecus. Sa una, ako isang ordinaryong tao lamang na ang bahay ay nawasak, at halos namatay ako sa isang malaking apoy. Kung hindi para sa isang batang babae na desperadong nagligtas sa akin mula sa apoy, na nasusunog at nasunog sa proseso, hindi ako magiging sino ako ngayon. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5907. Ikaw ba ay isang tao? Tiningnan ni Perthecus si James na may interes. Mahirap sabihin. Saan ka nagmula? Daigdig. Tumingin si James ng may matinding mata. Hindi ako magsisimula sa landas ng paglilinang kung hindi ito para sa muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya. Daigdig. Isang bakas ng melancholy ang sumabog sa buong mukha ng Perthecus. Mayroon pa bang 7 kontinente at 4 na karagatan? Nang marinig ito, tiningnan ni James si Perthecus sa sorpresa. G. Walt, huwag mo ring sabihin sa akin na ikaw din ay mula sa lupa. Nakarating ako doon, sinulyapan ni Perthecus si James sideways. Ito ay isang lugar na inabandona ng mga magsasaka, gayunpaman ito ay nag-spawn ng ibang uri ng kapangyarihan, na kilala bilang mga puwersang pangteknolohikal at impormasyon. Tama iyon. Sinampal ni James ang kanyang hita. Gumamit ka na ba ng mga smartphone, computer, high-speed na tren, o mga eroplano? Hindi sumagot si Perthecus. Sa halip, iniwas niya ang kanyang kamay, at isang pagsabog ng ilaw ay sumabog. Sa susunod na sandali, ang iba't ibang mga modernong item mula sa Earth ay lumitaw bago si James. Mula sa USB drive at mga telepono mula sa iba't ibang mga eras hanggang sa mga computer, tablet, at kahit na mga eroplano, high-speed na tren, tank, mga barkong pandigma, submarino, rockets, at mga sasakyang panghimpapawid. Nandoon ang lahat, bagaman ang mga bagay na ito ay lumulutang sa walang bisa, tiyak na hindi sila mga modelo ngunit ang tunay na pakikitungo. Nasaksihan ang nakakagulat na eksena na ito, tumayo si James nang may pagkamangha. Nanlaki ang kanyang mga mata, at nagbulong siya, mapahamak, G. Walt, ikaw ay tunay na isang collector ng modernong sibilisasyong lupa. Walang pagmumura. Perthecus igulong ang kanyang mga mata kay James. Hindi ako collector. Ang tunay na mahilig sa mga bagay na ito ay ang magsusupol ng Skynet. Marami pa siyang mga koleksyon kaysa sa ginagawa ko. Ama ni Truett. Lumingon si James sa Perthecus. Yegor Sadler. Siya ay nagmula sa parehong lugar tulad mo. Mahinahon na sinabi ni Perthecus. Kilalanin ko siya simula sa sukat ng sambong. Simula noon, hiniling niya sa akin na bisitahin ang Earth at kolektahin ang mga item na ito para sa kanya tuwing may ekstrang oras siya. Panipi. Matapos marinig ito, si James ay ngumiti ng makahulugan. Kaya, ikaw at si Yegor ay may matagal na pagkakaibigan. Sa kasong iyon, bakit hindi ka sumali sa kanyang Skynet ngunit maging isang rurok na master sa sekta ng Timaeus? Ang Perthecus ay nagbuntong hininga ng basta-basta. Kumuha siya ng isa pang paghigop ng luha ni Zephyr at nagsimulang ibunyag ang nakaraan. Mula sa kanyang salaysay, sa wakas ay naintindihan ni James kung ano ang ibig sabihin ng sekta ng Timaeus. Sa katotohanan, ang sekta ng Timaeus, bilang pinakamahalagang kapangyarihan sa sinaunang mundo ng Genesis, ay hindi isang direktang minana na linya ngunit sa halip ay isang samahan na katulad ng alyansa sa juncture. Kabilang sa 7 taluktok nito, 4 ang hindi orihinal na itinatag ng sekta ngunit sumali sa pamamagitan ng alyansa, kabilang ang Mount Marty Alice. Si Perthecus Walt, ang Peak Master ng Mount Marty Alice,
ay dating isang matalik na kaibigan kay Yegor Sadler, ang magsusupol ng Skynet. Parehong mga likas na matalino na nagtatag ng kanilang sariling mga puwersa bago maabot ang ranggo ng Eurus-1 Zalem. Nilikha ni Yegor ang Skynet, habang sinundan ng Pertecus ang parehong Marshall Path at Genesis Cultivation Base, at itinatag ang Marcy Ice Pavilion. Maraming mga entrepok ang nakaraan, isang mahusay na digmaan ang sumabog sa sinaunang mundo ng Genesis. Ang Panginoon ng Madilim na Daigdig, si Franciscus Yulan, ay naganap sa kanyang supernatural na kapangyarihan ng supernatural, na nagdadala ng kapahamakan sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo. Sa labanan na iyon, daan-daang mga rurok na Eurus-1 Dale Ranks 9th Tribulation Powerhouse ay nahulog. Ang sinaunang mundo ng Genesis ay ang pangunahing larangan ng digmaan at ang lugar ay nagdusa ng pinakamalubhang kahihinatnan. Sa una, ang pamumuno ni Pertecus sa Marcy Ice Pavilion ay bahagi ng Dark Alliance. Gayunpaman, dahil sa panghuling pagkabigo ng alyansa at sinundan ng pagbagsak nito, ang Marshall's Pavilion sa ilalim ng Pertecus ay naging target ng pagpuna. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,908. Sa sandaling ito, na inilipat ng Bond of Brotherhood, pinalawak ni Yegor ang isang tulong sa Pertecus at ang Marcy Ice Pavilion sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanila na sumali sa matuwid na alyansa. Kalaunan, ang matuwid na alyansa ay unti-unting nakakita ng mga pangunahing puwersa na kumikilos ng nakapag-iisa dahil sa mga panloob na hindi pagkakasundo, tulad ng sekta ng Yaquis, ang sekta ng Javerai, ang Skynet, at ang Tempestara. Ito ay humantong sa pagkamatay ng alyansa. Sa panahong ito, ang mga matatag na mananampalataya sa loob ng matuwid na alyansa ay covertly na nabuo ng isa pang alyansa, na pinangalanan ito ang sekta ng Timaeus. Ang matuwid na alyansa ay naiimpluwensyahan din ng mga kompromiso at itinulak mula sa iba't ibang puwersa. Ito ay naging isang alyansa sa shell na tumayo sa itaas ng mga pangunahing kapangyarihan ngunit walang tunay na kontrol o pagpigil sa kanila. Ang Marshall's Pavilion na pinamumunuan ni Pertecus ay nagbago sa Mount Marty Alice kasama ang 7 taluktok pagkatapos ng pagtatatag ng sekta ng Timaeus. Matapos pakinggan ang kwento ni Pertecus, sinimulan na ni James na makalkula sa kanyang isipan. Tila na ang Pertecus ay dating miyembro ng Dark Alliance, at marahil kahit isang admirer ng Franciscus. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maliwanag, at si James ay nag-aalinlangan sa mga pag-aalinlangan tungkol sa sinabi ni Pertecus. Sa sandaling ito, ang pagbubunyag ng kanyang mga card ay maaaring maghukay ng kanyang sariling libingan. Gayunpaman, naramdaman ni James na ang Pertecus at Mount Marty Alice ay maaaring maging kapaki-pakinabang na mga pawns na maaari niyang manipulahin. Napag-isipan ito, tinapik ni James ang Pertecus sa balikat. Mr. Walt, parang ang aming Mount Marty Alice ay isang anak na pinagtibay, hindi isang direktang inapo ng sekta ng Timaeus. Hindi nakakagulat na palagi kaming nasa ilalim ng 7 taluktok. Panipi. Pakikinig sa mga provocative na salita ni James, inalis ni Pertecus ang kamay ni James. Ikaw, little brat, anong uri ng pagsasabuatan ang pinaplano mo? Dumura lang ito. Gusto ko lang malaman ang 2 bagay, tanong ni James at hinaplos ang kanyang mga kamay. Una, paano nasuri ang mga antas ng bituin na ito? Pangalawa, ano ang kasalukuyang pinakamataas na antas ng bituin? Tiningnan ni Pertecus si James na may ilang walang magawa. Nagdaydreaman ka pa ba tungkol sa pagtulak sa Mount Marty Alisto ang posisyon ng numero 1 sekta? Ngumiti si James nang hindi kinukumpirma o tinatanggihan. Sa kasong iyon, sasabihin ko sa iyo, basta-basta ni Pertecus. Ang kasalukuyang Mount 1 ay may 8 bituin, na kilala rin bilang 8 star na sekta. Saklaw nito ang lahat at maaaring linangin ang anumang mga kasanayan sa supernatural na lagda. Sa mga tuntunin ng parehong lakas ng paglilinang at mga numero ng alagad, malayo ito kahit na ang sekta ng Yaquis. Ito ang pangunahing sekta ng Timaeus at may hawak na isang lugar ng mahusay na mundo ng Genesis. Panipi. Ang ranggo ng pangalawa ay ang Mount Sword, na may 6 na bituin. Ipinagmamalaki ng sekta ang higit sa 30 sa ikapitong pagdurusa ng Eurus-1 Dale Rango at higit sa 500 Eurus-1 Dale Rango ng mga powerhouse. Kilala ito bilang 6 na bituin na sekta. Pangatlo ay ang Mount Elixir, na may 4 na bituin.
Ang sekta ay may higit sa 10 mga powerhouse sa ikapitong pagdurusa ng Eurus-1 rango at higit sa 200 mga powerhouse na umaabot sa rango ng Eurus-1. Panipi. Sa puntong ito, isang mapait na ekspresyon ang tumawid sa mukha ng Perthes. Ngayon, ang Mount Marty Alice ay nirerango sa ika-4, na may 3 bituin. Mayroon kaming 3 mga powerhouse sa rango ng Eurus-1. Ang ika-5 ay Mount Weapon, na may 2 bituin. Ang sekta ay may higit sa 10 mga powerhouse sa itaas ng ika-5 pagdurusa ng Eurus-1 rango at higit sa 70 ang pag-abot sa rango ng Eurus-1. Ang ika-6 ay Mount Art, na may 1 bituin. Ang sekta ay may higit sa 30 mga powerhouse sa rango ng Eurus-1. Panipi. Ang ika-7 ay Mount Ron, kasama din ang 1 bituin. Ang sekta ay may 18 powerhouse sa rango ng Eurus-1. Matapos makinig sa Perthes, nagtanong si James na may nakakagulat na ekspresyon, sino ang 3 mga powerhouse sa rango ng Eurus-1 mula sa aming Mount Marty Alice. Naghahanap ng medyo napahiya, iniwasan ni Perthes ang kanyang tingin. Isa ako sa kanila, at pagkatapos ay mayroong Lucille Babs, ang Grand Priestess ng No. 1 Spiritual Mountain, kasama ang ikatlong pagdurusa ni Eurus-1 rank. Sa pamamagitan ng isang sidilang sulyak, nagpatuloy ang Perthes, at ang pangatlo, well. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5909. True at Sadler. Tiningnan ni James si Perthes na may isang kaibig-ibig na ekspresyon. Mahirap para sa iyo. Ibig kong sabihin, paano mo pinamamahala ang maging Peakmaster? Kahit na ang ika-7 rango ng Mount Ron ay may 18 powerhouse sa rango ng Eurus-1, ngunit ang Mount Marty Alice ay hindi rin maihahambing sa mga pulubi sa kalye. Agad na tumalon si Perthes sa galit sa sandaling sinasalita ang mga salitang ito. Sa palagay mo ba gusto ko ito? Kinokontrol ng sekta ng Timaeus ang lahat ng mga mapagkukunan ng paglilinang at mga seleksyon ng alagad. Lahat ay nakaayos-ayon sa mga antas ng bituin. Para sa mga sekta na walang mga antas ng bituin, maaari lamang silang pumili mula sa mga tira ng mga mababang grade na Genesis Core at katamtamang mga alagad mula sa mga sekta na may marka na bituin. Saan ako dapat makahanap ng napakaraming mga powerhouse na walang sapat na mapagkukunan ng paglilinang at mga alagad na may likas na talento? Lumalaki ba sila mula sa lupa? Habang pinapanood niya ang Perthes ay nagalit, inalis ni James ang kanyang kamay na walang magawa. Sige, huwag magtaltalan. Sagutin ang pangalawang tanong. Paano tinutukoy ang mga antas ng bituin? Ito ay batay sa lakas ng sekta, sabi ni Perthes sa pagkabigo. Ito ay nakasalalay sa bilang ng ika-7 pagdurusa ng Eurus-1 rango at Eurus-1 rango ng rango. Kung ang rango ng mga alagad sa nangungunang 10 sa mga nakaraang kompetisyon at pagsubok, maaari rin silang kumita ng mga bituin para sa kanilang sekta. Panipi. Matapos marinig ito, sinabi ni James, nakaka-interes iyon. Hindi bababa sa batay sa lakas, hindi sa mga koneksyon o background. Sapat na iyon. Patas ang aking asno. Perthes tinutya. Tulad ng mga base ng paglilinang ng mga alagad, ang rango ng Eurus-1, sino ang maaaring lumampas sa mount? Maraming mga alagad na may mataas na antas ng paglilinang na natural na nangunguna sa mga kompetisyon at pagsubok. Sa mga kompetisyon at pagsubok, ang nangungunang 10 ay kinuha ng Mount 1, Mount Sword, at Mount Elixir. Wala rin kaming pagkakataon. Walang pag-asa sa nakaraan ay hindi nangangahulugang walang pag-asa ngayon. Pinahihit ni James ang kanyang mga mata sa Perthes. Walt, ngayon na narito ako. Makatutulong ako sa iyo. Sa mga salitang ito, natigilan si Perthes, at ang kanyang galit ay hamupan ng malaki. Sa maingat na pagsasaalang-alang, tiningnan niya ang bagong dating na ito na may rango lamang ng rango ng Eurus-1 9th na sumali lamang sa Mount Marty Alice. Gayunpaman, nakamit niya ang isang pag-asa na umalog sa sekta ng Timaeus makalipas ang pagdating, pagsira sa rango ng Eurus-1 at nagmamay-ari din ng maalamat na form ng labanan ng Marcy Ice. Maging ang pinuno ng sekta ng Timaeus ay personal na dumating upang suriin siya, inutusan siyang alagaan siya ng mabuti, at agad na nagdagdag ng 3 bituin sa Mount Marty Alice. Ito ay isang kayamanan at isang hindi mabibili na kayamanan. Kahit na ang buhay na pagkatao na ito ay medyo mayabang at walang kahihiyan, ang kanyang lakas at talento ay naroon.
Sa kanya, maaaring talagang iikot ng Mount Marty Alice ang mga bagay. Napangiti si James ng misteryoso matapos makita ang kalagayan ni Perthicus. Walt, kung makinig ka sa akin, ginagarantiyahan ko na itutulak namin ang Mount Marty Alice sa tuktok na 3 sa 7 mga taluktok sa loob ng maikling panahon, hindi bababa sa paglampas sa Mount Weapon. Panipi. Sa mga salitang ito, ang puso ni Perthicus ay sumakay, at ang hitsura sa kanyang mga mata patungo kay James ay naging masigasig. Ikaw, seryoso ka ba? Siyempre, tumanggaw si James na may ngiti. Hindi ako kailanman ipinagmamalaki. Paano ang tungkol sa isang pusta? Isang pusta, sumimangot si Perthicus. Ano ang gusto mong pusta? Tumaya sa mga koleksyon na iyong ipinakita. Itinuro ni James ang mga modernong kagamitan sa lupa na lumulutang sa walang bisa. Pati na rin ang iyong posisyon bilang Peakmaster ng Mount Marshall ay. Natigilan si Perthicus, tiningnan ang mga bagay na ipinakita niya, at pagkatapos ay tinitigan si James na parang halimaw siya. Nais mo ang aking posisyon bilang ang rurok ng master ng Mount Marty Alice. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5910. Paano ito? Natatakot ka bang magsugal? Si James ay nagsimulang gumamit ng provocation. Tuwang-tuwa ka. Itinuro ni Perthicus si James. Hindi ito isang maliit na taya, at ang iyong ambisyon ay hindi maliit. Ano ang gagamitin mo upang matupad ang pusta kung talo ka? Ang aking buhay. Kinutya ni James, na nagsasabing, tanggapin ba ang aking buhay? Peace off. Itinulak ni Perthicus si James na walang tiyaga. Sino ang nais ng iyong buhay? Pag-usapan natin ang isang praktikal. Hinaplos ni James ang kanyang baba at maingat na naisip. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Bagaman ang Mount Marty ay kasalukuyang pinakamahina sa 7 taluktok ng sekta ng Timaeus, at hindi maihahambing sa tuktok na 6, ito ay isang vassal pa rin ng sekta ng Timaeus. Kung maaari niyang kontrolin ang Mount Marty Alice at maging master nito, kung gayon ang pagpunta sa pag-mount ng isa ay magiging lihay-timo sa hinaharap, at lubos na nadagdagan ang kanyang pagkakataong makatagpo kay Thea. Kasabay nito, gamit ang pagkakakilanlan ng Mount Marty Alice Peakmaster, maaari siyang umasa sa sekta ng Timaeus at nagtataglay ng kapital at posibilidad na mapuko ang panloob na pag-aaway sa loob ng matuwid na alyansa. Kapag nagkaroon ng panloob na kaguluhan sa loob ng alyansa, ang kanilang mga plots at blockades laban sa madilim na mundo ng Genesis ay paluwagin at kahit na mawala. Pagkatapos nito, ang pagbubukas ng isang lihim na daanan mula sa Dark Genesis mundo hanggang sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis ay magiging magagawa, na nagpapahintulot sa mga nabubuhay na nilalang ng Dark Genesis mundo na maabot ang mas mataas na antas ng base ng paglilinang at ma-access ang masaganang mga mapagkukunan ng paglilinang. Para sa dalawang layuning ito, kailangan niyang makabuo ng isang pusta na hindi maaaring tumanggi ang Perthicus. Sa pag-iisip nito, lumingon ang mga mata ni James, at tiningnan niya si Perthicus. Mr. Walt, narinig mo na ba ang form ng labanan sa Marcy Ice? Panipi. Sa mga salitang ito, nagulat si Perthicus. Ikaw, nais mong gamitin iyon bilang isang pusta. Yep, tumanggaw si James na may ngiti. Gagamitin ko ang form ng labanan ng Marshalls bilang pusta, at itatapon din sa pagtuturo sa iyo kung paano ito master. Huminga ng matalim si Perthicus, at ang kanyang tingin kay James ay naging matindi. Ang form ng labanan sa Marcy Ice ay isang maalamat na kataas-taasang kaharian. Ang kaharian na ito ay mas matanda kaysa sa paglilinang ng Genesis. Ito ay mas malakas at maaaring isaalang-alang bilang pinagmulan ng lahat ng mga paglilinang. Kapag ang form ng labanan sa Marcy Ice ay nilinang, ang isa ay maaaring makisali sa mga cross mga laban sa lupain kahit na sumisilip lamang sa gate nito. Ang mas mataas na form, mas mataas ang kaharian ay maaaring labanan sa kabuuan. Ang pinakasinaunang supernatural na kapangyarihan ng supernatural na kapangyarihan at mahiwagang kapangyarihan ay ang pangarap na banal na mga bagay ng lahat ng mga magsasaka sa Genesis. Maging ang ika-9 na pagdurusa ng Euryswandale Rango sa sekta ng Timaeus, na maaaring linangin ang form ng labanan ng Marshalls, kakaunti. Gayunpaman, ang pamumuhay na ito ay nangahas na gamitin ito bilang isang pusta. Ito ay tunay na pag-squandering ng isang kayamanan. Sa pag-iisip nito, basta hininga ni Perthicus. 49, ipapaalala ko sa iyo,
Ang form ng labanan ng Marshals ay isang kapangyarihan kahit na mas sinaunang at makapangyarihan kaysa sa paglilinang ng Genesis. Ito ay isang walang kapares na supernatural na kapangyarihan na maaaring makatagpo ng isang tao ngunit hindi maghanap. Pagkatapos ay tumingin siya kay James. Kapag ang isang tao ay nakakakuha ng ganoong kayamanan, nais nilang itago ito at huwag ipaalam sa sinuman. Gayunpaman, talagang nais mong gamitin ito bilang isang pusta. Walt, na masasabi ang mga salitang ito ay nagpapakita ng iyong katapatan. Ngumiti si James kay Perthes. Kinukumpirma lamang nito na tama ang aking pusta. Hindi ko ito mababago. Mag-sign ba tayo ng isang kontrata sa kaluluwa? Panipi. Tumayo si Perthes na may tumibok ang kanyang puso. Sigurado ka ba? Hindi nag-aksaya ng mga salita si James. Sa pamamagitan ng isang solong alon ng kanyang kamay, isang kontrata ng kaluluwa na hinuhuli ni Zen na lumulutang sa hangin. Naglabas ito ng isang lilang gintong ilaw at ipinakita ang kanilang pusta at kondisyon. Ito ay na-infuse sa James Zen. Ang isang kontrata sa kaluluwa ay ang pinakamataas na anyo ng tiwala sa pagitan ng mga magsasaka. Kapag naganap ito, ang anumang paglabag ay parurusahan ng isang mahiwagang puwersa na nagbubuklod sa kaluluwa. Ito ay isang presyo na lampas sa maaaring matiis ng mga nabubuhay na nilalang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5911. Perthes ay huminga ng malalim na paghinga. Tatanungin kita ng isa pang oras. Sigurado ka ba tungkol dito? Sa pamamagitan ng isang nonchalant expression sa kanyang mukha, nilagdaan siya ni James upang magpatuloy. Ipinagkaloob ni Perthes ang kanyang Zen sa kontrata ng kaluluwa. Maya-maya pa, ang kontrata ng kaluluwa ay naglabas ng isang maliwanag na ilaw. Pagkatapos, nahati ito sa 3 kopya. 2 sa mga kopya na iyon ay lumipad patungo sa Perthes at James ayon sa pagkakabanggit at isinama sa kanilang mga katawan. Pagkatapos, ang ikatlong kopya ay pinagsama at naging abo. Tumalikod si Perthes at tumingin kay James. Mayroon kang parehong mga kasanayan at grit, binata. Tila makakatulong ka sa Mount Marty Alice na tumaas sa katanyagan sa pagsubok ng Beauregard at ang pagsubok na Forlat. Ang Beauregard test at ang Forlat trial. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Ano ang mga iyon? Pumunta ako rito upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa kanila. Nagbigay ng maliit na buntong hininga si Perthes. Ang pinuno ng sekta ng Timaeus kamakailan ay gumawa ng isang anunsyo. Ang lahat ng mga miyembro ng Uris-1 Zale Rango ay una sa ikapitong pagdurusa ay magtipon sa Beauregard 10 Epoch sa ibang pagkakataon upang lumahok sa isang pagsubok. Ang pagsubok ay isang pagtatasa ng paglilinang at kasanayan ng mga miyembro. Panipi. Natuwa si James nang marinig ang balita. Kami ay sa wakas ay may pagsubok. Huwag kang magalak pa. Itinaas ang mga browser ng Perthes. Sa iyong mga kapangyarihan at paglilinang, itinuturing kang isang pambihirang magsasaka sa iyong mga kapantay. Gayunpaman, marami kaming mga talento at bihasang miyembro sa sekta ng Timaeus. Dapat kang manatili sa iyong mga daliri sa paa. Panipi. Tumalikod si Perthes at sinabi sa isang malalim na tinig, 20 tao lamang ang papayagan na lumahok sa Forlat trial sa oras na ito. Inaasahan kong makakakuha ka ng isang lugar sa gitna ng mga taong iyon. Narinig ni James ang lupain ng Forlat. Ayon kay Truett, si Thea ay muling nagkatawang tao sa isang lugar na tinatawag na Forlat Land isang panahon na ang nakaraan. Nang marinig ang tungkol sa paglilitis sa Forlat, nagmadali si James na tinanong, Perthes, anong uri ng lugar ang lupain ng Forlat? Bakit natin dapat ipasa muna ang isang pagsubok upang sumali sa Forlat trial? Ipinaliwanag ni Perthes, ang lupain ng Forlat ay isang inabandunang lugar na umiiral ng medyo oras. Ito rin ang pangalawang pinakamalaking sinaunang battlefield sa iba't ibang mga mundo ng Genesis. Maaari kang makahanap ng mahalagang kayamanan at kapalaran sa lupain ng Forlat. Gayun din, isang mahiwagang aura na natagpuan sa kaharian na iyon ay pinipigilan ang paglilinang ng isang tao. Ito ay isang lugar kung saan ang ilaw at kadiliman ay magkakasamang. 2239 Ikalawa ng Mayo taong 2024 basahin ang makapangyarihang Dragon General Nobela Kabanata 5911, Mga Hayop ng Espiritu. Nagtanong si James, mas malakas ba ang mga ito kaysa sa iba pang mga monsters at hayop? Siyempre,
Nakilala ni Perthicus ang kanyang tingin. Ang pinakamahina na mga hayop na espiritu ay may mga kapangyarihan na katumbas ng unang pagdurusa ng Euriswandaeong rango. Ang mga hayop na ito ay hindi gumugulo ng magaan. Si James ay hamina ng hindi malay. Malakas ba sila? Sa nakaraan, ang mga makapangyarihang magsasaka ay magpapasaya sa mga hayop na ito at gagamitin ito para sa mga naglalakbay na layunin. Ibinahagi ni Perthicus ang alam niya tungkol sa mga hayop. Matapos lumipas ang henerasyong iyon ng mga magsasaka, lumakas ang mga hayop na espiritu sa ilalim ng impluwensya ng mga nalalabi sa oras at kaluluwa na naiwan ng mga magsasaka. Napangiti siya kay James. Gayun din, ang bawat bahagi ng mga hayop na espiritu ay itinuturing na mahalaga, lalo na ang kanilang mga course. Ang mga course ng espiritu ng mga hayop ay naglalaman ng napakalaking halaga ng kapangyarihan ng Genesis. Kahit na ang isang first grade core ay katumbas ng halaga ng 10 o higit pang mga ikasyam na grade na ranggo ng Euris-1 na mga course ng Genesis na nakuha mula sa mga monsters. Panipi. Matapos pakinggan ang mga salita ni Perthicus, naramdaman ni James na tiyak at sabik na bisitahin ang lupain ng Forlat, kung saan matatagpuan ang muling pagkakatawang tao ni Thea. Maaari niyang sabihin na ang lupain ng Forlat ay magiging isang mas kapana-panabik at kagiliw-giliw na lugar kaysa sa Zephyria World at Sharzad Treasure. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5912. Perthicus ay maaaring makita ang matinding hitsura sa mga mata ni James. Sigurado ka ba, binata? Sumakay si James mula sa kanyang paggalang at umiling-iling. Ito ay wala, panigurado. Gagawin ko itong sumali sa Forlat trial. Pagkatapos, nag-teleport si James at nawala mula sa lugar. Si Perthicus ay naiwan na nakatayo doon na may bahagyang awkward expression sa kanyang mukha. Bilang pinuno ng Mount Marty Alice, maaaring hindi masabi ng Perthicus sa pangkalahatang gawain ng sekta ng Timaeus. Gayunpaman, siya ay isang iginagalang na pinuno na may malaking impluwensya sa mga miyembro ng Mount Marty Alice. Gayunpaman, patuloy na nahanap ni Perthicus ang kanyang sarili na nagpapakumbaba sa paligid ni James. Kahit na si Perthicus ay nagulat dahil mayroon siyang isang nakamamatay na pagsasakatuparan. Samantala, nag-teleport si James sa espiritual na bundok kung saan matatagpuan ang kanyang bagong tirahan. Sa ilalim ng Zovian, ang pangangasiwa ni Stephen, at Quattro, daan-daang mga miyembro ng Mount Marty Alice ang nagsasagawa ng iba't ibang mga gawain. Bumalik ka na, Dragon General. Lumaktaw si Quattro kay James at binati siya ng masayang. Siya ang unang nakitang James. Naglakad sina Zovian at Stephen kay James na may nababahala na mga titig. Nag-aalala sila na maaaring parusahan ni Perthicus si James sa pagtalo kay Truett. Pareho silang nalulugod nang makita nila na si James ay maayos at hindi nasugatan. Masaya ka ba sa aming bagong lugar? Tanong ni James. Ang Zovian, Stephen, at Quattro ay nagpalitan ng mga titig sa madaling sabi. Pagkatapos, ngumiti sila at tumango. Si Quattro, lalo na, ay nasisiyahan. Nagkataon, dalawang magagandang miyembro ng babae ang nangyari sa kanila. Ang Quattro ay gaanong pinched ang kanilang mga pisngi at malawak na ngumisi. Hindi nagtagal ay napansin ni James ang pangunahing bulwagan ay matatagpuan hindi masyadong malayo. Dinala niya ang iba at patungo sa pasukan ng pangunahing bulwagan. Kapag nasa loob na sila, sinabi ni James kay Zovian at ang iba patungkol sa Beauregard test at ang Forlat trial. 20 tao lamang ang maaaring makagawa nito. Nagreklamo si Quattro, marahil ay 10,000 mga miyembro ng Timaeus sect na nakarating sa una sa ikapitong pagdurusa ng Euriswandaeum sa ngayon. Ngunit pipiliin lamang nila ang 20 tao sa labas ng bungkos. Maaari mo bang isipin kung gaano kabanggas ang makukuha? Manahimik ka, Quattro. Pinahihit ni Stephen ang kanyang mga mata. Susuko ka ba bago subukan ito? Sinasabi ko lang ang mga katotohanan. Nagretort si Quattro, nakamit lamang nating lahat ang unang pagdurusa ng Euriswandaeum. Si Stephen ay hindi nagsalita ng kanyang mga salita. Sa kabilang banda, itinuro ni James ang kanyang tingin sa Zovian. Zovian, ano sa palagay mo? Si Zovian ay huminga ng mahabang paghinga. Sa iyong mga kapangyarihan, hindi ka dapat magkaroon ng isyu sa pag-secure ng isang lugar para sa Forlat trial. Ang problema ay nakasalalay sa aming tatlo. Tiningnan niya sina Stephen at Quattro.
Mayroon pa kaming 10 panahon na naiwan hanggang sa pagsubok. Suriin natin kung gaano karaming mga Genesis cores ang mayroon tayo at makita kung makakakuha tayo ng isa sa atin upang maabot ang pangalawa o pangatlong pagdurusa ng Years 1 Zale Rango bago maganap ang pagsubok. Panipi. Pinakamainam kung makakakuha tayo ng ibang tao upang maging kwalipikado para sa 4-lot trial din upang matulungan nila si James. Tumanggaw si James habang nakikinig siya sa mga salita ni Zovian. Naabot din niya ang parehong conclusion. Gayunpaman, ang problema ay kung sino ang dapat nilang piliing tumulong sa leveling up sa oras na ito. Lahat ng tatlo sa kanila ay tumulong kay James sa panahon ng iba't ibang mahirap o mapanganib na mga sitwasyon. Kailangan nilang isaalang-alang ng mabuti upang gawing patas ang mga bagay para sa lahat sa oras na ito. Gagawin ko ito. Tumalon si Quattro sa kanyang mga paa. Gagawin ko ang lahat sa aking kapangyarihan upang maprotektahan ang pangkalahatang dragon. Si James at ang iba pa ay hindi siya pinansin. Ang Quattro ay ang mahina at ang pinaka-hindi maaasahang miyembro sa labas ng apat sa kanila. Ang pagdadala sa kanya ay katulad ng pagkuha ng isang bomba ng oras ng bomba sa larangan ng digmaan. Hindi nila masabi kung kailan maaaring maging sanhi muli ng problema si Quattro. Ayon kay Perthicus, ang lupain ng 4-lot ay isang mahiwagang lugar na may hindi mahuhulaan na mga panganib. Maaaring magkaroon din ng problema si James na protektahan ang kanyang sarili doon. Kung magpadala sila ng Quattro doon, baka hindi siya magtagal sa loob ng sinaunang larangan ng digmaan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5913. Konseho wala sa kanila ang nagbigay ng anumang tugon, umupo ulit si Quattro sa kanyang upuan na may isang awkward na pagtingin sa kanyang mukha. Sa palagay ko dapat nating piliin si Stephen. Sinabi ni Zovian, mas may kasanayan siya kaysa sa akin, at mayroon siyang isang mahusay na base ng paglilinang. Sa kanyang kasalukuyang mga kapangyarihan, si Stephen ay may mas mahusay na pagkakataon na makamit ang pangalawang pagdurusa ng Years 1 Zale. Ngumisi si Zovian kay James. Ang aking katawan ay hindi pa rin sapat na malakas. Sa Mount Marty Alice, nangyayari na nakatuon sila sa pagsasanay ng martial path power, na mahalaga para sa pagpapahusay ng mga kapangyarihan at pagiging matatag ng ating katawan. Susubukan kong sanayin at pagbutihin ang aking pisikal na kondisyon sa pansamantala. Tulad ng inaasahan, ang Zovian ay ang pinakamature at matalinong tao sa kanilang grupo. Mula nang umalis sila sa Dark Genesis World, nag-aalok ang Zovian ng iba pang payo o gabay bilang isang taong may mas maraming kaalaman at karanasan. Si James ay walang tatanggi dahil binigyan sila ni Zovian ng magandang pangangatuwiran para sa kanyang mungkahi. Si Stephen ay malapit nang ipahayag ang kanyang mga pagtutol ng ang Zovian ay nagkakasundo ng 3 TOPGRADE Genesis cores. Mayroon lamang akong 3 Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation Genesis cores na naiwan. Stephen, maaari kang magkaroon ng mga ito. Panipi, umiling-iling si Stephen. Ako. Noon lang, napansin ni Stephen na ang Quattro ay dahan-dahan at tahimik na gumagalaw. Siya ay may mga kamay sa kanyang bulsa habang siya ay tumitig sa iba. Ano ang ginagawa mo, Quattro? Arch ni Stephen ang kanyang mga browser. Hindi tumugon si Quattro. Oh. Naalala ko lang na dapat kong sabihin sa mga miyembro ng Mount Marty Alice na magmadali at ihanda ang silid ng Dragon General. Dapat kong tiyakin na ang mga taong iyon ay hindi masira sa ibang lugar. Bago si Quattro ay maaaring mag-dash sa labas ng bulwagan, pinamamahalaang ni Zovian ang isa sa kanyang mga binti ng hind. Sinimulan ni Quattro na sumigaw ng labis, hindi mo ito magagawa. Bilang isang tao, mayroon din akong mga karapatan. Teknikal, ikaw ay isang baboy. Bumuo si Zovian ng isang maliit na halaga ng kapangyarihan ng Genesis at nagpadala ng isang putok sa direksyon ni Quattro. Daan-daang mga cores ng Genesis ng iba't ibang mga marka ay lumipad mula sa mga bulsa ng Quattro sa susunod na instant, kasama ang ilang mga ranggo ng Years 1 Dale Genesis cores. Bumagsak ang mga panga ni Stephen at James nang makita nila ang lahat ng mga cores ng Genesis. Hindi nila inaasahan na pinamamahalaang ni Quattro na maraming mga cores ng Genesis kapag mayroon silang 2239 ikalawa ng Mayo taong 2024. Basahin ang makapangyarihang Dragon General Nobela Kabanata 5913 na ginawa siyang kamay sa mga cores na dati niya.
Sinaksak ni Quattro ang kanyang kamay sa sahig at sumigaw ng galit, paano mo ito magagawa sa akin? Iyon ang lahat ng naiwan ko. Kung wala sila, paano ako magsanay pagkatapos nito? Hindi siya pinansin ni Zovian at inilagay ang lahat ng mga Genesis Core sa isang bola ng enerhiya sa pamamagitan ng pag-channel ng kanyang kapangyarihan ng Genesis. Pagkatapos, ipinadala niya ang bola ng enerhiya patungo kay Stephen. Nang makita niya na walang nakikinig sa kanyang mga kahilingan, sumira si Quattro at humagulgol sa sahig. Nagbigay si James ng isang maliit na buntong hininga. Pagkatapos, sinuri niya ang kanyang special na kayamanan sa kanyang Zen. Marami siyang mga item sa loob. Nakita ni James ang ilang mga kumikinang na bola ng enerhiya na napuno ng maraming mga cores ng Genesis. Iyon ang mga bola ng enerhiya na natanggap niya mula sa Truett pagkatapos ng kanilang tugma. Sa una, binalak ni James na panatilihin ang mga item na ito at ibalik ito sa Truett sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang mga ito ngayon dahil nasa masikip na lugar sila sa ngayon. Kinuha ni James ang lahat ng mga bola ng enerhiya at pinagsunod-sunod ang mga item. Natagpuan niya na libo-libong mga ranggo ng Eurus Wandale ang mga cores ng Genesis at hindi mabilang na mga cores ng iba't ibang mga marka ay nakaimbak sa mga bola ng enerhiya. Nang makita ang lahat ng mga Genesis cores, Zovian, Stephen, at Quattro ay may hitsura ng pagkamangha at pagkalungkot sa kanilang mga mukha. Ipinamamahagi ni James ang mga Genesis cores sa kanilang tatlo. Hindi tayo maikli ng mga mapagkukunan ng pagsasanay ngayon. Gayunpaman, ang kakulangan natin ay pagkakaisa at tiyaga. Tumingin si James kay Zovian at Quattro. Dahil ang dalawa sa inyo ay sumang-ayon na si Stephen ang pinakaangkop na kandidato, tutulungan namin siyang maabot muna ang pangalawang pagdurusa ng Eurus Wandale Rango. Susubukan ko rin siyang tulungan sa panahon ng pagsubok. Kung magagawa natin itong lumahok sa pagsubok na forlat, tiyak na ibabahagi namin ang mga kayamanan o kapalaran sa iyo kung makukuha natin ang mga ito. Ngumiti si Zovian. Tama iyon. Kami ay isang koponan, at nagbabahagi kami ng parehong kapalaran pagkatapos ng lahat. Tumigil si Quattro sa pag-iyak sa puntong iyon. Siya ay ngumisi mula sa tainga hanggang tainga habang hawak niya ang enerhiya bola na naglalaman ng higit sa 1,000 mga cores ng Genesis sa loob. Di nagtagal, nagtayo si James ng isang pagbuo ng oras sa paligid ng apat sa kanila. Lahat sila ay nagsimulang magsanay muli. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,914. Sa punong himpilan ng Skynet, nag-iisa si Truett sa isang silid at sumipsip sa espesyal na alak ng Genesis na ginawa ng eksklusibo ng kanilang grupo, na tinatawag na Keros. Matapos mawala ang labanan kay James, bumalik si Truett sa Skynet at isara ang kanyang sarili sa Larsail Pavilion para sa 8 panahon. Sa panahong iyon, walang nagawa si Truett kundi ang patuloy na inumin sa isang madilim na kalagayan. Ang batang master na nagsara sa kanyang sarili ay nakakaakit ng pansin ng mga nakatatanda at mahahalagang miyembro ng Skynet. Ang mga miyembro na iyon ay mabilis na nagpadala ng kanilang mga kalalakihan upang malaman kung ano ang nangyari kay Truett. Nakalulungkot, ang lahat ng kanilang natipon ay si Truett ay dumalaw sa Mount Marty Alice ng sekta ng Timaeus. Wala silang impormasyon tungkol sa kung ano ang nakatagpo ni Truett sa Mount Marty Alice. Kalaunan, 8 matatanda ang nagtipon sa labas ng pasukan ng Larsail Pavilion. Ito ay 8 panahon. Isang matandang lalaki ang nagpukaw ng kanyang balbas. Hindi lamang kami maupo at panoorin ang batang master na magpapatuloy sa ganito. Ang iba pang 7 matatanda ay nagpalitan ng mga nababahala na sulyap. Gayunpaman, lahat sila ay nawawala sa kung ano ang gagawin. Pagkatapos lamang, isang malaking anino ang lumipat sa buong kalangitan. Ang isang tao ay nagpatulong ng ilang mga hakbang na malayo sa mga matatanda sa susunod na instant. Nakita ng mga matatanda ang lalaki at yumuko ng bahagya. Pagbati kay G. Yegor. Ang taong nakatayo sa harap nila ay walang iba kundi ang pinuno ng Skynet na si Yegor. Matapos niyang maipasok ang puwang ng kaluluwa ni James at nagkaroon ng talakayan sa kanya, iniwan ni Yegor ang sekta ni Timaeus at naglakbay patungo sa Dark Genesis World upang suriin ang nakapalibot na lugar nito. Pagkatapos, nagmamadali siyang bumalik sa kanilang punong tanggapan matapos matanggap ang balita tungkol kay Truett. Ano ang mali? Tumingin si Yegor sa mga matatanda at nagtanong.
Mabilis na ipinagbigay alam sa kanya ng mga matatanda ang tungkol sa kondisyon ni Truett. Matapos pakinggan ang kanilang paliwanag, nagtungo si Yegor para sa mga hagdan na humahantong sa pagpasok ng Larsail Pavilion na may hindi mababasa na ekspresyon sa kanyang mukha. Tulad ng nakarating siya sa pintuan, sinulyapan ni Yegor ang mga matatanda sa kanyang balikat. Lahat kayo ay maaaring bumalik sa iyong mga tungkulin. Hahawakan ko ang mga bagay dito. Ang mga matatanda ay nagbigay ng isang mababang bow at na-teleport nang matanggap ang tagubilin ni Yegor. 2239 Ikalawa ng Mayo taong 2024 basahin ang makapangyarihang Dragon General Nobela Kabanata 5914-1 JIZZ. Itinaas ni Yegor ang kanyang kamay at na-channel ang isang napakalawak na halaga ng kapangyarihan ng Genesis patungo sa kalangitan. Ang kanyang mga kapangyarihan ay nabuo ng isang tunog na hindi tinatagusan ng tunog na sumasakop sa buong Larsail Pavilion. Pagkatapos, sinipa ni Yegor ang bukas na pinto at pumasok sa silid. Nagdilim ang mukha ni Yegor nang makita niya ang isang lasing na Truett at ang mga walang laman na bote ng alak na nakakalat sa sahig. Lumabas ka. Ang pagsasalita ni Truett ay nadulas. Huminto si Yegor sa tabi niya. Sinabi ko sa iyo na lumabas. Si Truett ay malapit nang ibagsak ang kanyang kamay sa mesa nang may nahuli sa kanyang palso. Itinaas ni Truett ang kanyang tingin at nakita ang mukha ni Yegor. Ang binata ay nag-scrambled sa kanyang mga paa halos agad. Tatay, si Truett ay dahan-daang humihikbi. Nagsilka ng 70% ng iyong base sa paglilinang. Pinaikit ni Yegor ang kanyang mga mata. Mayroon ka lamang mga kapangyarihan ng ikapitong pagdurusa ng Yuriswanzelm sa ngayon. Ibinaba ni Truett ang kanyang ulo na sabik. Hinamon mo siya sa isang labanan. Sinabi ni Yegor, at nawala ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5915. Ang mga salitang ito ay tulad ng isang kutsilyo sa puso ni Truett. Bumagsak si Truett sa kanyang tuhod na may isang nagwawasak na hitsura sa kanyang mukha. Tatay, natalo ako. Kahit na mayroon akong mga kapangyarihan ng ikapitong pagdurusa ng Yuriswanzelm Rango, natalo pa rin ako sa isang tao sa unang pagdurusa ng Yuriswanzelm Rango. Sumigaw si Truett, hindi na ako manlalaban ng Peerless o ang anak na ipinagmamalaki mo. May malakas na tunog habang itinapon ni Yegor ang isang sampal sa mukha ni Truett. Ang mga mata ni Truett ay maliwanag na may walang luha habang nakatingin siya kay Yegor. Nakakahiya ako sa Skynet Group. Sinampal muli ni Yegor si Truett sa mukha, at binigyan pa niya siya ng isang mabibigat na sipa sa tiyan. Dapat mo akong parusahan, tatay. Itinulak ni Truett ang kanyang sarili at patuloy na lumuhad. Nawala ko ang lahat, maaari ko ring mamatay. Kung iyon ang iyong matapat na damdamin, lagi kitang pinapaboren at paksain ka. Ipagpalagay ko lang na hindi pa ako nagkaroon ng anak na lalaki, sabi ni Yegor sa isang matigas na tono. Itinaas ni Truett ang kanyang tingin. Tatay, huwag mo akong tawaging iyon. Si Yegor ay nag-furrow ng kanyang mga browser. Ang aking anak na lalaki ay hindi isang duwag na katulad mo. Hinawakan niya si Truett sa kwelyo at hinayla siya. Isang walang kapantay na manlalaban. Ang anak na ipinagmamalaki ko. Inulit ni Yegor ang mga salitang iyon. Hindi ba iyon isang ilusyon na hinikayat mo ang iyong sarili na maniwala? Pagdating sa pagmaster ng kapangyarihan ng Genesis, walang sino mang mag-aangkin na sila ay walang tugma o walang kapares. Kahit na si Franciscus, na gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa iba't ibang mga mundo ng Genesis, ay hindi sasabihin ng isang bagay na ganyan. Sandali na natigilan si Truett habang nakikinig siya sa mga salita ng kanyang ama. Alam mo ba kung bakit ka nabigo? Tinanong ni Yegor, ito ay dahil sa bulag na kumpiyansa at pagmamataas mo. Sa palagay mo ay walang kapantay ka dahil lamang na natalo mo ang ilang mga magsasaka. Hinayla ni Yegor si Truett na mas malapit at tinitigan ang kanyang mga mata. Kahit na nawalan ako ng hindi mabilang na mga laban bago maabot kung nasaan ako ngayon. Hanggat mayroon ka pa ring hininga na naiwan sa iyo, may pagkakataon kang makabalik at matubos ang iyong sarili balang araw. Marami akong natutunan mula sa mga nabigo na karanasan. Gayunpaman, hanggat naniniwala ka sa iyong sarili at mananatili 2239 Ikalawa ng Mayo taong 2024 basahin ang makapangyarihang Dragon General Nobela Kabanata 5915 Steadfast,
magagawa mong makamit ang iyong mga pangarap at layunin sa kalaunan. Pagkatapos, si Yegor ay bumagsak sa kanya ng malakas. Bumagsak si Truett sa dingding at bumagsak sa sahig. Nag-ubo siya ng dugo. Gayunpaman, umakyat si Truett sa kanyang mga paa at itinuwid ang kanyang sarili. Tatay, sa palagay mo ba ay tulad ako ng isang tao? Sumiksik si Yegor. Ito ay kung ano ito, at kailangan mong malaman kung paano haharapin ang iyong mga pagkalugi. Nakatira kami sa isang mundo kung saan maraming mga may talento at bihasang mga magsasaka ay ginawa paminsan-minsan. Dapat mong malaman mula sa bawat isa sa iyong mga pagkalugi at gamitin iyon upang mas mahusay ang iyong sarili. Sa kabila ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng aming mga ranggo ng paglilinang, hindi ako makakalaban kahit isang beses. Sinabi ni Truett sa isang nakataas na tinig, ako ay lubos na labis na lakas. Nanlaki ang mga mata ni Yegor. Teknikal na pagsasalita, kahit na pinigilan ni Truett ang 70% ng kanyang mga kapangyarihan, magagawa pa rin niyang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa pag-atake ni James. Ang ranggo ng paglilinang ni Truett ay 6 na ranggo na mas mataas kaysa kay James pagkatapos ng lahat. Pagkatapos, naalala ni Yegor ang mga pamamaraan ni James tulad ng Golden Body at ang form ng labanan ng Marcy Ice. Ang kanyang galit ay hamupan ng kaunti. Umupo si Yegor sa upuan na si Truett ay nakaupo kanina. Halika rito at sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa araw na iyon. Si Truett ay nagpakawala ng isang maliit na buntong hininga. Lumakad siya papunta sa tabi ni Yegor at lumuhad muli. Pagkatapos, ibinahagi ni Truett ang mga detalye ng labanan sa pagitan niya at ni James. Pagkaraan ng ilang sandali, si Yegor ay may hitsura ng pagtataka sa kanyang mukha. Nangangahulugan ito na maaari niyang talunin ang anumang mga magsasaka sa ilalim ng ikawalong pagdurusa ng Eurus 1 Zeong Rango sa pamamagitan ng pag-asa sa Golden Body at Marcy Ice combat form. Sa palagay ko, tumanggo si Truett. Mula sa nakita ko, maaari niyang talunin ang Eurus 1 Zeong Rango ng 8 kapigatian ng Rango din. Kinuha ni Yegor ang isang tasa mula sa talahanayan at nagbulong sa isang mababang tinig. Pagkatapos ng lahat ng oras na ito, malapit na ba tayong masaksihan ang pagtaas ng isa pang henyo na nagtatanim tulad ng Franciscus Yulin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5916. Truett ay sumiklab nang marinig iyon. Ang kapangyarihan ng Genesis na nakapaloob sa kanyang katawan ay nawala sa kontrol at nakabangga ng malupit sa loob ng kanyang katawan. Mabilis na sinubukan ni Truett na sugpuin ito. Ang sumpa ni Franciscus ay nagpasok ng kanyang kaluluwa. Si Truett ay walang problema sa pag-aayos ng kanyang kalagayan kung mayroon siyang buong kapangyarihan. Gayunpaman, mayroon lamang siyang mga kapangyarihan ng ikapitong pagdurusa ng Eurus 1 Zeong sa ngayon. Sa makatuwid, hindi siya maiiwasang maapektuhan ng sumpa. Napansin ni Yegor ang maputlang kutis ni Truett, at agad siyang naalalahanan ito. Itinaas ni Yegor ang kanyang palad at na-channel ang kapangyarihan ng Genesis patungo sa Truett. Kalaunan, mas maganda ang pakiramdam ni Truett. Nagtanong siya, Tatay, sinasabi mo na ikaw ay may parehong antas ng mga kasanayan at kapangyarihan tulad ng aking kalaban din. Ang pangalan ni Franciscus ay naging bawal sa iba't ibang mga mundo ng Genesis dahil sa kanyang sumpa. Sa makatuwid, gagamitin ka ng lahat alam sino upang sumangguni sa kanya. Hindi. Umiling-iling si Yegor. Bumalik noon, alam mo kung sino ang maaaring talunin ang mga magsasaka na higit na mataas sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang limitasyon ay nasa mga magsasaka lamang na 5 ranggo na mas mataas kaysa sa kanya. Inatasan ni Yegor ang kanyang tingin sa Truett. Ayon sa kung ano ang iyong ibinahagi ngayon, ang tao ay maaaring talunin ang 6 na ranggo na mas mataas kaysa sa kanya. Kahit na siya ay labis na lakas sa labanan. Iyon ay isang tunay na henyo na pinag-uusapan natin. Itinapon ni Yegor ang kanyang ulo at ibinaba ang alak sa kanyang tasa. Pagkatapos, sinabi niya, hindi ito isang kahihiyan na nawala ka sa kanya. Nang marinig ang mga salitang iyon, ipinikit ni Truett ang kanyang mga mata ng isang nagbitiw na ekspresyon. Sa katunayan, hindi ito isang nakakahiyang bagay para sa Truett na nawala ang labanan. Gayunpaman, nahihirapan siyang tanggapin ang nangyari. Sa lahat, itinuring siya ng lahat bilang isang pambihirang, walang kapantay na magsasaka. Ang mga tao ay karaniwang tumingin kay Truett na may takot o paghanga. Gayunpaman,
Pagkatapos ng pagkawala, nadama ni Truett na parang nawala ang lahat ng kanyang kaluwalhatian. Tiyak na si Truett na si James ay hindi magsisimulang kumalat tungkol sa kanyang pagkawala sa iba na may malisyosong hangarin. Gayunpaman, hindi niya maiiwasan ang katotohanan na nawala siya kay James. Dapat kang bumalik doon sa lalong madaling panahon. Dahan-daang pinahihit ni Yegor ang tasa gamit ang kanyang mga daliri. Dapat mong sundin ang mga patakaran ng sekta ng Timaeus mula nang sumali ka sa kanila. Ikaw ang aking anak, ngunit ikaw din ay isang nakatatanda ng Mount Marty Alice ngayon. Bumalik sa lugar na iyon. Itinaas ni Truett ang kanyang ulo at ngumiti ng Riley. Bakit, bagaman? Kailangan ko ng kahit isang entrepop upang mabawi ang aking mga kapangyarihan. Anong tanga? Sinampal ni Yegor ang tasa sa mesa. Magpapatuloy ka ba ng pagwaluwang sa kawalan ng pag-asa dahil lamang nawala ka sa oras na ito? Sa palagay mo hindi ka ba makakamit ng magagandang bagay dahil ikaw ay nasa ikapitong pagdurusa ng Yuriswan Zeong Rango ngayon? Tanong niya. Ano ang mahalaga kung ano ang ginagawa ko kapag ang taong iyon ay gumagawa ng mas malaking bagay? Napangiti si Truett. Fool ka. Itinuro ni Yegor si Truett. Hindi mo pa ba napagtanto? Ito ang aking ideya para sa kanya na magkaroon ng labanan sa iyo. Tapat na iniisip mo ba na maaari mong magnakaw ang Genesis Silang Pil mula sa aming kaban ng treasury? Si Truett ay may hitsura ng pagkalito sa kanyang mukha. Lahat ito ay isang masalimuot na plano. Pinlano ni Tatay at James ang lahat ng ito upang mawala ako sa labanan. Nag-isip si Truett. Dahan-daang lumitaw kay Truett na ang masalimuot na plano na ito ay marahil ay nagsimula sa sandaling ipinakita ni James ang pagsasama ng Golden Body at Marcy Ice Combat Form bilang isang pag-atake. Alam nilang gagamitin ni Truett ang lahat ng paraan na maisip niya na magkaroon ng labanan kay James matapos na makita siyang gumanap ang kasanayang iyon. Nang mag-snock si Truett sa treasury ng Skynet, nangyari na nasaksihan niya ang isang nakatatanda na naglalagay ng isang first grade na Genesis Silang Pil sa isang kahon. Sa oras na ito, naisip ni Truett na maswerteng natagpuan niya ang kailangan niya sa tamang oras. Gayunpaman, ang lahat ng iyon ay naging isang bitag. Ito ay ang lahat upang akitin si Truett sa paglabas ng isang hamon sa labanan kay James at mawala siya. Habang naging malinaw ang lahat, nakilala ni Truett ang mga mata ni Yegor. Bakit? Bakit mo ginawa ang lahat? Ito ay dahil kailangan mong dumaan doon. Kalmado ang sinabi ni Yegor, ang karanasan ay makakatulong sa iyo na mapagtanto na hindi ka talo at walang kapares. Sa ganoong paraan, masigasig mong sanayin at masigasig na makamit ang mas mahusay na paliwanag sa iyong paglalakbay ng paglilinang. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5917. Hindi ba ako masigasig na sinanay ang lahat ng ito? Nanginginig ang boses ni Truett. Hindi ko ba nagawa ng maayos ang lahat? Hindi. Nakatitig si Yegor sa mga mata ni Truett. Bilang anak ni Yegor Sadler, kailangan mong magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa lahat. Kailangan mong magkaroon ng pambihirang kapangyarihan ngunit panatilihin ang isang mababang profile. Ito ay magpapatunay na hindi mo ginagamit ang iyong katayuan bilang batang master ng Skynet na magkaroon ng mga bagay. Ang iyong kakakuhan at pagmamataas ay lumago habang ang iba ay patuloy na nagpapasigla sa iyo. Iyon ang mga mismong bagay na humihinto sa iyo mula sa pagpapabuti sa iyong paglilinang. Nililimitahan ka rin nila mula sa pagkakita sa aming mga mundo at iyong paligid na objectively. Pag-isipan mo ito. Gaano katagal ka natigil sa ikalimang pagdurusa ng Yuriswan Zeong? Ang lahat ng iyong pinangalagaan sa likuran noon ay upang makahanap ng higit pang mga kalaban sa labanan o upang maghanap ng napakahusay na mga kasanayan sa lagda. Gayunpaman, ganap mong hindi napansin ang kahalagahan ng pagpapabuti ng iyong lakas sa pag-iisip. Tumayo si Yegor at nagpabuntong hininga. Gayunpaman, ang lakas ng kaisipan ay gumaganap ng isang malaking bahagi sa leveling up ng Yuriswan Zeong Rango ng Rango, lalo na sa mga huling yugto. Tumingin sa kanya si Yegor. Dapat mong bitawan ang mga mapagmataas, egotistic na mga saloobin na pinipigilan ka. Sa pamamagitan ng isang kalmado at mapagpakumbabang puso, makakamit mo ang higit pang mga pagpapabuti. Ipinagpatuloy niya, iyon ang dahilan kung bakit pumayag ako na talunin ka ni James sa labanan. Hindi mo siya dapat sisihin. Ito ang lahat ng aking ideya. Paano ko siya masisisi? Bumantong hininga si Truett.
Kasalanan ko na ang aking mga kapangyarihan at paglilinang ay hindi sapat. Hindi mo pa rin makuha ito. Magaan ang tinapik ni Yegor sa noo ni Truett. Ang problema ay hindi nakasalalay sa iyong paglilinang ngunit sa iyong lakas ng kaisipan. Kung hindi mo mababago ang iyong mindset, hindi mo na matatalo si James kahit na itinuturo niya sa iyo ang lahat ng kanyang mga kasanayan at kaalaman sa lagda. Iyon ay dahil hindi ka tulad ng mapagpakumbaba at matatag na katulad niya. Huminga ng malalim si Truett. Ano ang gagawin ko ngayon, kung gayon? Tulad ng sinabi ko, bumalik sa sekta ng Timaeus kaagad. Sumagot si Yegor, sundin si James at masigasig na sanayin. Kalimutan ang lahat tungkol sa mga hindi praktikal na pamagat at nakatuon sa pag-level up mula sa ikapitong pagdurusa ng Years One Zale. Tumahimik si Truett. Sa kanyang opinyon, hindi niya magagawa ang marami kahit na bumalik siya sa sekta ng Timaeus kasama ang kanyang kasalukuyang antas ng kapangyarihan. Ayaw mo pa ring pumunta. Arch ni Yegor ang kanyang kilay. Bueno, malapit nang sumali si James sa pagsubok ng sekta ng Timaeus at sana ay kumita ng pagkakataon na galugarin ang lupain ng Forlat. Narinig mo na ang lupain ng Forlat bago, di ba? Panipi. Ang mga mata ni Truett ay lumiwanag sa tuwa. Forlat Land. Ang sekta ng Timaeus ay nagpaplano na ipadala ang kanilang mga miyembro sa lupain ng Forlat. Ngumiti si Yegor. Sa wakas ikaw ba ay nag-uudyok ngayon? Tumugon si Truett, maaari nating makita ang mahalagang kayamanan o mahusay na mga pagkakataon sa isang lugar tulad ng lupain ng Forlat. Alalahanin ito, maaaring mas mababa si James sa mga tuntunin ng kanyang ranggo ng paglilinang. Gayunpaman, nalampasan kanya pagdating sa mga bagay ng lakas ng kaisipan, kaalaman, at tiyaga. Pinaalalahanan siya ni Yegor. Makikinabang lamang sa iyo na matuto sa tabi niya. Bukod dito, may mataas akong pag-asa para sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang Skynet sa hinaharap. Hindi ka maaaring umasa lamang sa pakikipaglaban sa iba upang itaas ang reputasyon ni Skynet, di ba? Tumanggaw si Truett nang makarating siya sa kanyang mga paa. Huwag kang mag-alala, tatay. Maaaring hindi ko lubos na maunawaan kung bakit mo ako hinihiling na gawin ito, ngunit alam ko na nais mo lamang akong mapabuti. Makikipagkita ako kay James at sundan ko siya sa lupain ng Forlat para sigurado. Si Truett ay yumuko ng bahagya at naglakad palabas ng silid. Habang pinapanood niya ang receding figure ni Truett, ibinuhos muli ni Yegor ang kanyang sarili ng isang tasa ng Keros. Isang malabong ngiti ang nakabitin sa kanyang mukha. Sa wakas, mayroong isang tao na maaaring panatilihin siyang saligan. Pagkatapos, ibinaba ni Yegor ang alak sa isang gulp. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,918. Sa gayon sapat, 9 na panahon ang lumipas. Sa sapat na mga supply ng Genesis Course at ang mga epekto ng pagbuo ng oras, pinamamahalaang ni Stephen na ipasok ang pangalawang pagdurusa ng Years One Zale Rango sa kalaunan. Nakakagulat na hindi siya nakaranas ng labis na kahirapan kapag nakaharap sa langit na pagdurusa na na-trigger ng kanyang pag-level up. Ito ay ang quasar kidlat na natagpuan sa gintong katawan ni James ay maaaring makaapekto sa tindi ng isang langit na pagdurusa. Ang lightning ay nakakaakit at hinihigop ang karamihan sa mga kapangyarihan ng langit na kapigatian na naglalayong kay Stephen. Pagkatapos nito, pinagaling ni Stephen ang lahat ng mga pinsala na napananatili sa panahon ng pagdurusa sa langit sa pamamagitan ng pagguhit ng mga kapangyarihan ng 3 Years One Zale Rango ng Genesis Course. Tinanggal ni James ang pagbuo ng oras na hindi masyadong nagtagal. Kapag ang lahat ng mga ito ay lumabas sa pangunahing bulwagan, nakita nila ang isang tao na nakatayo sa malayo kasama ang kanilang mga likod na nakaharap sa pasukan. Ito ay G. Truett. Itinaas ni Stephen ang kanyang mga browser habang bamulong siya sa iba. Hindi ba siya umalis pagkatapos magtapon ng isang tantrum? Bulong ni Quattro, bakit siya bumalik muli? Gusto ba niyang magkaroon ng isa pang labanan sa Dragon General dahil nahanap niya ito na hindi patas? Itago ang iyong bibig. Pinadalhan ni James si Quattro ng isang sulyap. Huwag mo siyang sundin ng ganyan muli sa ibang pagkakataon. Kung hindi man, lechon kita para sa hapunan ngayong gabi. Nagmadali si Quattro sa tabi ni Xavian at nagtago sa likuran niya. Sa kasalukuyan, si James ang nag-iisang tao na tunay na makontrol ang Quattro. Si G. Truett ay tila medyo naiiba kaysa sa kung paano siya dati. Tumingin si Xavian kay Truett.
Ang pagkawala ba ng labanan sa oras na iyon ay talagang dinurog ang kanyang kaakuhan at pagmamataas. Walang maaaring sirain ang isang bagay na tunay na ipinagmamalaki mo, sagot ni James. Pagkatapos, lumakad siya sa hagdan at umakyat sa Truett. Tumalikod si Truett at tinignan si James. Kaibigan ba tayo? Hindi kami. Sinabi ni James na, gayunpaman, magkaibigan kami ngayon mula nang bumalik ka. Kaya, lahat kayo ay nagplano ng mga plano na subukan ako. Ang mga mata ni Truett ay makitid. Ito ay parang isang paalamang na maaari mong gamitin at manipulahin kung nais mo. Wala akong sasabihin kung iyon ang iyong natapos pagkatapos ng oras na ito. Nagkibit balikat si James. Si Truett ay niniting ang kanyang mga browser. Ang mga may kapangyarihan o katayuan ay madalas nagagamitin ang kanilang mga taktika upang manipulahin ang mga fate ng mga tao o sa ating mga mundo. Hindi ko inisip na ikaw ay magiging isang tulad din. Palagi akong ganyan. Itinaas ni James ang kanyang tingin at tinitigan ang layo. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo na umalis kung ikinalulungkot mo ito. Tinitigan siya ni Truett ng isang butas na titig. Bakit? Bakit hindi tayo mabubuhay ng isang simple at maligayang buhay? Kung hindi ka naging tao na manipulahin ang mga bagay, may manipulate ka sa halip. Walang pakialam si James, kung hindi mo makita ang iba bilang mga pawns, magtatapos ka na maging isang tao. Nais kong mamuno ng isang simple at maligayang buhay din, ngunit ang mundo ay isang malupit na lugar. Ang mga nabubuhay sa buhay na iyon ay halos magtatapos sa halip. Si Truett ay may magkasalungat na hitsura sa kanyang mukha. Ikaw at ang aking ama ay magkapareho. Hindi nakakagulat na kayong dalawa ay walang problema na nagtutulungan. Panipi. Sinulyapan siya ni James. Sinusubukan ng iyong ama na gawin kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Kung hindi ka anak ni Yegor, baka hindi mo na nakamit ang labis sa kabila ng labis na talento. Maaari ka ring mapawi ng matagal na panahon. Dapat mong isipin na medyo walang pag-asa ako. Marahil ay iniisip din ng iba ang tungkol sa akin. Dahan-daang umiling-iling si Truett. Maaari nilang igalang o matakot ako sa ibabaw. Gayunpaman, marahil ay iniisip nila na ako ay isang mabuting para lamang sa ngayon dahil sa aking ama. Sa pamamagitan ng kanyang mga braso, si James ay nakinig lamang kay Truett ng tahimik. Ang katotohanan ay palaging malupit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,919. However, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang napagtanto ang katotohanan para sa kanilang sarili at isang taong nagsasabi sa iyo ng katotohanan. Ang dating ay isang sandali ng epiphany. Si Truett na magkaroon ng labis na pag-unawa sa kanyang sarili ay isang palatandaan na mayroon siyang malaking potensyal. Bigla, lumuhad si Truett. Susundin ko ang iyong mga order simula ngayon, James. Handa akong tanggapin ang anumang parusa kung may nakita kang anumang kulang sa ginagawa ko. Hindi sinabi ni James, hindi ko kailangan ng isang lingkod. Ang hinahanap ko ay isang matapang at mapagkakatiwalaang kaibigan na handang harapin ang anumang mahirap na sitwasyon sa akin. Bumangon ka. Ang aking mga kaibigan ay hindi kailangang lumuhad sa harap ng sinuman, anuman ang kanilang mga kapangyarihan at katayuan. Ang mukha ni Truett ay naiilawan, at agad siyang tumayo. Kailan mo mababawi ang iyong buong kapangyarihan? Tanong ni James. Bumantong hininga si Truett. Ito ay kukuha ng kahit isang enterpop. Tumango si James. Sa palagay mo ba maiiwasan mong makita kung sumali ka sa pagsubok ng sekta ng Timaeus? Pinapabagsak mo ang pagiging epektibo ng pil silang pil, James. Ipinaliwanag ni Truett, ang mga table task na ito ay epektibo sa pagsugpo sa kapangyarihan at paglilinang ng isang tao na maaari nilang maiiwasan ang pagtuklas ng mga bato ng pagtuklas ng Genesis. Tanging ang mga magsasaka sa loob at higit sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Uriswandale Rango ay maaaring makakita ng tunay na rango ng paglilinang at kapangyarihan ng Genesis. Panipi. Magaling. Tinapik ni James si Truett sa balikat. Interesado ka bang pumunta sa lupain ng Forlat? Bumalik ako partikular para doon. Maliwanag na ngumiti si Truett. Sasali ako sa pagsubok ng Timaeus sect at galugarin ang lupain ng Forlat. Nagtanong si James, sigurado ka ba tungkol dito? Kung sumali ka sa pagsubok ng Timaeus sect, imposible na panatilihin ang katotohanan na nasil mo ang 70% ng iyong kapangyarihan ng Genesis. Kung nangyari iyon,
Ang mga nabuli mo sa sekta ng Timaeus ay maaaring subukan na. Ginambala siya ni Truett. James, hinarap ko ang aking sarili na harapin ang anumang mga senaryo mula nang magpasya akong bumalik dito. Mas nadama ni James na mas matiyak dahil nakikita niya ang tinukoy na hitsura sa mga mata ni Truett. Tila handa si Truett na gumawa ng ilang mga kinakailangang pagbabago. Naglakad hanggang sa pares si Xavian, Stephen, at Quattro. Tiningnan sila ni Truett at ngumiti ng maaraw na, lahat tayo ay magkaibigan mula ngayon, hindi mo na ako kailangang tretuhin bilang batang master ni Skynet. Gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan ang aming koponan. Hindi mo kailangang maging mapagpakumbaba, G. Truett. Ang pinakamahusay na paraan na makakatulong ka sa aming koponan ay sa pamamagitan ng pagkuha sa amin ng mas maraming mga mapagkukunan ng pagsasanay mula sa Skynet. Ngumisi si Quattro habang hinatak niya ang braso ni Truett. Tumahimik sandali si Truett nang marinig ang kanyang mga salita. Mabilis na tinamaan ni Stephen si Quattro sa ulo ng 2 beses. Ikaw ay sakam na baboy. Palagi mong sinusubukan na samantalahin ang iba. Sinubukan ni Quattro na i-dodge ang kasunod na mga hit ni Stephen. Lubhang sumigaw siya ng tulong habang hinabol siya ni Stephen. Ang iba ay nagsimulang tumawa nang makita ang paningin sa harap nila. Lahat ng 5 sa kanila ay sa wakas ay nakipag-ugnay ng magkasama sa oras na ito. Si Truett ay hindi na matigas ang ulo at mapagmataas na batang master ng Skynet. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,920. Outside Beauregard, daan-daang libong mga magsasaka ang nagtipon upang lumahok sa pagsubok ng sekta ng Timaeus. Ang mga kalalakihan na ito ay lahat ng mga miyembro ng Uris-1 Zeong Rango ng una sa ikapitong kapigatian na kabilang sa 7 Mountains ng Timaeus sect. Ang mga pari ng bawat bundok ay tumayo sa harap ng kanilang mga miyembro at gaganapin ang isang malaking watawat na nagdadala ng pangalan ng kanilang bundok. Kung ihahambing sa iba pang mga pangkat na may malaking bilang ng mga miyembro na dumalo sa okasyon, ang grupo mula sa Mount Marty Alice ay maliit na maliit. Kaunti lamang sa 80 miyembro mula sa Mount Marty Alice ang naka-up para sa pagsubok. Si James at ang kanyang mga kasama ay tumayo sa unang linya mismo sa likuran ng watawat ng Mount Marty Alice. Ayon kay Truett, ang mga kalahok ay kailangang pumasa sa 3 pag-ikot ng mga pagsubok para sa pagsubok sa Beauregard. Sa unang pag-ikot, 36 na Uris-1 Dale Ranks 9th Tribulation Cultivator mula sa Beauregard ay ilalabas ang kanilang Genesis Chromes ng sabay-sabay. Ang mga maaaring humawak laban sa antas ng Chrome ay kwalipikado para sa susunod na pag-ikot. Sa ikalawang pag-ikot, ang mga magsasaka ay kailangang tunog ng Uris-1 Genesis Bell. Ang Uris-1 Genesis Bell ay isang kayamanan ng malaswang pinagmulan na matagal nang nasa paligid. Maaari itong magamit upang masuri ang paglilinang at kasanayan ng mga kalahok. Ang kampanilya ay maaaring makabuo ng isang pangkalahatang resulta para sa pagganap ng bawat kalahok sa pamamagitan ng pag-rate sa kanila ng bilang ng mga bituin. Mula pa nang mailagay ang Uris-1 Genesis Bell sa Beauregard, walang nagamit ang kanilang kapangyarihan ng Genesis at tunog ng kampanilya ng higit sa 7 beses. Karamihan sa mga magsasaka ng Uris-1 Zeong Rango ay una sa ikapitong pagdurusa ay maaari lamang tunog ng kampanilya ng 4 na beses. Ang mga talento o pambihirang mga magsasaka ay maaaring tunog ng kampanilya hanggang sa 5 beses. Ang nag-iisang tao na pinamamahala ang tunog ng kampanilya ng 7 beses ay si Timaeus Sect Saint, Yonliv Zofer. Si Yonliv ay itinuturing na pinaka-promising at may talento na miyembro ng sekta ng Timaeus mula noon. Ang ikatlong pag-ikot ng pagsubok ay isang karagdagang pagsubok. Ang pangatlong pagsubok ay gaganapin kung hindi nila makuha ang itinakdang bilang ng mga kalahok sa pamamagitan ng pangalawang pagsubok. Para sa ikatlong pag-ikot, ang mga kalahok ay papasok sa kulungan ng demon upang paksin ang mga madilim na demon. Ang mga maaaring pumatay ng higit pa ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataon na manalo. Ang kompetisyon sa pangwakas na pagsubok ay magiging mabangis at nakakahiya. Pagkatapos lamang, ang pasukan sa Beauregard ay dahan-daang binuksan. 36 na sinag ng gintong ilaw na bumaril mula sa kalangitan at lumapag sa lugar bago ang pasukan. 36 na Uris-1 Dale Ranks 9th Tribulation Cultivator ang lumabas mula sa mga light beam. Ang bawat isa sa kanila ay nagpalabas ng labis na dami ng chrome. Maging si James ay maramdaman ang pressure na dinala sa kanya ng chrome ng mga magsasaka.
Kasabay nito, ang bawat isa sa mga 36 na mga magsasaka ay nagsasaad ng isang malaking hourglass sa harap nila. Ang pinong buhangin ay dahan-daang bumabagsak mula sa itaas na bahagi ng hourglass papunta sa ibabang bahagi. Ang pagsubok ay nagtatapos sa sandaling maubos ang buhangin. Nagsisimula na ang oras ngayon. Sa isang flash, napakalawak na presyon na hugasan sa lahat na nakatayo doon. Ang bawat kalahok ay maaaring maunawaan kung paano sinalakay ng isang nakakatakot na halaga ng Genesis Chrome ang kanilang katawan, ang kanilang enerhiya sa dugo, at maging ang kanilang kaluluwa.